The Medical Genius. Please like and share. Kabanata 2481. Nang marinig ang huling pahayag mula kay Lord Budo, agad na tumayo si Matthew, puno ng pagbabantay ang kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, itinatago ni Matthew ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit noong panahon pa niya sa Eastshire, tiniis ang lahat ng hindi patas na pagtrato ng may kebab ang loob at nagdala ng mabibigat na pasanin. Siya ay napakababa sa kanyang kilos at pakikipag-ugnayan, lahat upang maiwasan ang iba na matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao at maakit ang atensyon ng kanyang mga kaaway. Ngunit ngayon, pagkatapos makipag-ugnayan sa napakaraming mahahalagang tao, unti-unting nakilala ang kanyang pagkakakilanlan sa mas maraming tao. Gayunpaman, kakaunti lamang ng mga individual ang nakakaalam nito. Ngunit ngayon, kahit si Lord Budo alam. Pagkatapos ng maikling sandali ng emosyonal na kaguluhan, mabilis na nabawi ni Matthew ang kanyang kalmado. Mukhang, Lord Budo, nakatagpo ka ng isang kapansin-pansin sa panahong ito. Isa si Lord Budo sa mga salarin sa likod ng massacre sa kanyang pamilya. Kung nalaman niya ang pagkakakilanlan ni Matthew kanina, ay walang alinlangan na ginawa ang lahat ng pagsisikap na patayin si Matthew noong panahon nila sa Eastshire. Sa pagbabalik tanaw, nagsimula ang kanilang awayan noong pinoprotektahan nila si Ella. Noong panahong iyon, malamang na hindi pa rin alam ni Lord Budo ang tunay na pagkakakilanlan ni Matthew. Ang tanging posibilidad ngayon ay pagkatapos na makatakas mula kay Levi, si Lord Budo ay nakatagpo ng isang maimpluwensyang tao at nalaman ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Matthew. Napakatalino gaya ng dati. Nalaman mo ito sa ilang salita lang. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala kung sino ang nakatagpo ko. Ang layunin ng aking pagbisita ngayon ay upang ihatid sa iyo ang mahalagang balita. Sa puntong ito, mas naging composed si Matthew. Matapos umupo ng maluwag, tahimik na naghintay para magpatuloy si Lord Budo. Siyempre, hindi ginalaw ang tsaa sa mesa. Sino ang nakakaalam kung may iba pang idinagdag dito? Kinuha ni Lord Budo ang tasa ng tsaa, hinaypa ng marahan ang mga dahon ng tsaa, humigop ng mababaw, at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Dahil sabik na sabik ka, hindi ko naaalalahanan ang nakaraan. I presume you're very interested in know the culprit behind the destruction of your family, right? Nagkaroon kung hindi na pag-usapan ang bagay na ito, sapat na ang pasensya ni Matthew na makinig sa walang kabuluhang Saturday. Gayunpaman, ang marinig na nagsasalita ang salarin tungkol sa massacre sa pamilya Larsen ay nagpasigla sa kanyang nagbabagang pagnanais na maghayganti. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, at isang kislap ng mali siya ang sumilay sa kanyang mga mata. Natural. Limitado ang mga kakayahan ko, at isang tao lang ang nakilala ko pagkatapos mag-imbestiga ng napakatagal. At ang taong ito ay nakaupo sa harap ko. Iniisip ko kung paano siya pupugutan ng ulo. Bilang nagsalita, huminto ang kamay ni Lord Budo na hawak ang tasa. Sa isang awkward na ngiti, sabi ng dahan-dahan, napakatuso mo, Matthew. Akala ko na itago ko ito ng maayos. Hindi sinasadya ni Matthew na mag-aksaya pa ng mga salita sa mga pleasantries dahil nalinaw na sa usapan ang bagay na iyon. Lord Budo, ngayong nilinaw na namin ang puntong ito, dapat mong maunawaan kung ano ang naghihintay sa iyo ngayon. Ipinapayo ko sa iyo na maging direkta at ipaliwanag ang iyong layunin. Gagawin ko itong mabilis para sa iyo. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo na ang mga pamamaraan ng banal na doktor ay higit pa sa pagpapagaling. Pagkatapos kitang ibaba, gagawa ako ng paraan para makapagsalita ka. Siyempre, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan. Sa mga salitang ito, binalot ng puot ang mukha ni Matthew, at ang dating kalmadong kapaligiran ay unti-unting nabahira ng hangin ng paparating na panganib. Samantala, ibinaba ni Lord Budo ang kanyang tasa ng tsaa at nagsimulang magsalita ng casual, sige. Ang mga kabataan ngayon ay talagang kulang sa anumang pakiramdam ng kagandahan. Masyadong naiinip. Hiniling ko sa iyo na makipagkita sa akin ngayon dahil gusto kong sabihin sa iyo ang ilang balita. Ito ay tungkol sa massacre sa pamilya Larsen ilang taon na ang nakakaraan. At isang mahalagang bahagi ng palaisipan ay ang Damren family.
Ang pamilya Damren. Sumingit si Matthew. Lord Budo, sa tingin mo ba maniniwala ako dyan? Hindi sa minamaliit ko sila, ngunit kahit 10 Damren families ay hindi makakaasa na yayanig ang Northern Territory. Kabanata 2482. Masyado ka pang bata. Walang pamilyang simple kung sila ay magiging bahagi ng 10 greatest families. Sa likod ng pamilya Damren ay nakatayo ang pinakamalakas na suporta sa buong Katay. Kung hindi dahil doon, hindi makukuha ng mga Damren ang tiwala ng iyong ama. Pagkatapos, obsessively nilang ginalugad ang mga depensa ng iyong Northern Territory, na kalaunan ay tumagas. Kung hindi dahil dyan, hindi sana masira ang pamilya mo. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Matthew sa pangalawang pagkakataon na kinig sa muling pagsasalaysay ni Lord Budo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit ng wala na pagtatanto ito. Sa kabila ng nag-aapoy na galit sa loob niya, sinikap na sugpuin ito at panatilihin ang kanyang kalmado. Ang lahat ng ito ay ngunit ang iyong mga personal na pag-aangkin, walang laman na mga salita. Maaari ka bang magbigay ng anumang ebidensya, Lord Budo? Si Lord Budo, sa kabilang banda, ay mahinang ngumiti. Gaano ka, Purol? Inaasahan ko talaga kung ano ang magiging hitsura ng banal na doktor pagkatapos na madala ng galit. Dati matapos magsalita, tumayo na si Matthew mula sa kanyang upuan, hinawakan ang kanyang espada gamit ang isang kamay at humampas pasulong. Nauubusan na ako ng pasensya, kaya huwag mo nang subukan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung hindi, iwan mo na. Kung mayroon man, liliko na lang ako at ako mismo ang mag-iimbestiga. Iniunat ni Lord Budo ang dalawang daliri at bahagyang pinalihis ang talim na nakatutok sa kanyang leeg. Sinabi ko na, huwag masyadong maiinip. Dahil nanganganib akong makilala ka, natural, wala akong itatago. Sige, ito ang ebidensyang hinahanap mo. Bilang nagsalita, may inilabas na envelope sa bulsa niya. Sa loob dito, makikita mo ang sulat na ibinigay sa akin ng pamilya Damren ilang taon na ang nakakaraan, kasama ang defensive layout ng buong Northern Territory. Pagkatapos magligpit ng Blood Reaper, inabot ni Matthew ang sobra. Sa pagbukas nito, ito ay eksakto sa sinabi ni Lord Budo. Bagaman hindi alam kung sino ang nasa likod ng sabuatan laban sa kanyang pamilya, ang sulat ay nakadokumento sa oras ng digmaan at ang layout ng operasyon. Ang lagda ay may sagisag ng Damren family. Ang isa pang dokumento ay naglalaman ng isang detalyadong layout ng depensa ng Northern Territory. Nang makita ang lahat ng ito, hindi na maitatanggi ni Matthew ang katotohanan. Ang layout ng pagtatanggol ay kabilang sa mga pinakamahalagang lihim para sa anumang kapangyarihan. Sa sandaling tumagas, ito ay tulad ng paglalantad ng mahina na leeg ng isang tao sa kaaway. Damren family, ako, si Matthew Larson, ay hindi magpapahinga hanggat hindi kayo nawasak. Nang mga sandaling iyon, namumula ang kanyang mga mata. Bilang bahagi ng 6 na hari ng Katay, hawak ng Northern Territory ang tugatog ng lakas sa 6 na hari. Kung wala ang defensive layout, ang mga puwersang iyon ay hindi maglalakas loob na gumawa ng walang ingat na mga galaw, na nangangahulugan na ang Damren family ay may mahalagang papel sa pagkatalyze ng sakuna na ito. Sa puntong ito, hindi na mapigilan ang galit at puot sa loob ni Matthew. Bahagyang nanginig ang buong VIP room, at tila nanginginig ang bawat bagay. Matthew, huminahon ka. Ang pakikitungo sa mga Damren ay mangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang. Ang pag-asa lamang sa galit ay malayo sa sapat, payo ni Lord Budo. Gayunpaman, hindi pinansin ni Matthew ang kanyang payo. Sa kabaligtaran, bilang isa sa mga salarin sa likod ng pagkalipol ng pamilya Larson, hindi hinayaan ni Matthew umalis ka, anuman ang mangyari. Lord Budo, ang iyong mga kamay ay nabahiran din ng dugo ng Larson family. Ang landas ng paghihiganti ay magsisimula sa iyo. Nang hindi naghihintay ng tugon, ang galit na umuubos sa katwiran ni Matthew ay nagtulak sa kanyang mga aksyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at direktang itinutok ang kanyang espada sa puso ni Lord Budo. Ikaw. Tumingin si Lord Budo kay Matthew na hindi makapaniwala, ang ekspresyon nito ay may pagtataka. Pinata, kulang na kulang ka sa chivalry.
Tinadala ko sa iyo ang napakahalagang impormasyon, ngunit pinili mo akong patayin. Malamig na ngumiti si Matthew bilang tugon. Huwag kang umarte. Ang iyong mga kamay ay nabahira ng dugo ng marami mula sa Larsen family. Kung pabayaan kita, paano ko ipagmamalaki ang aking sarili sa mga nahulog na espiritu ng aking pamilya? Sa mga salitang iyon, pinitik ang kanyang palso. Nanginginig ang talem, at lumitaw ang isang butas na kasing laki ng isang mangkok sa dibdib ni Lord Budo. Nakapagtataka, kahit na malubha ang sugat, wala ni isang patak ng dugo ang damaloy mula rito. Ang dating walang siglang Panginoong Budo ay biglang nagpakita ng nakakatakot na ngiti sa sandaling ito. Ang nakapangangilabot na eksena ay nag-iwan saglit na natulala kay Matthew. Kabanata 2483. Hehe. Gaya nga ng sabi ko, Matthew, ang bata mo pa. Natural na hindi ako natatakot na kumilos ka kapag naglakas loob akong hanapin ka. Dahil doon, ang buong figure ni Lord Budo ay mabilis na naglaho sa harap ng mga mata ni Matthew. Pagkatapos, ang hindi mabilang na sinumpa ang mga surot ay pumailan lang sa hangin, naglalaho sa labas ng bintana sa isang kisap mata. Clone ng Bog. Ang ganitong nakakatakot na pamamaraan ay ganap na bago kay Matthew. Ngayon, nakaharap sa bakanting upuan sa tapat niya, galit na ikinuyom ang kanyang kamao at binatukan ang pader. Hindi niya inaasahan na gagawa si Lord Budo ng mga bagong trick sa ganoong kaikling panahon. Mukhang nabawi na rin ni Lord Budo ang kanyang lakas. Noong sila ay nasa White Ridge, nakibahagi sila sa isang buhay o kamatayang labanan, na nag-iwan sa kanilang dalawa ng malubhang nasugatan at ang kanilang paglilinang ay nawasak. Bilang nag-isip, padabog na lumabas ng tihaw si Matthew. Malayo lang ang totoong katawan sa kanyang clone. Matapos mawala ang figure ni Matthew, ang kaninang naghahain ng tsaa na waiter ay naglapana sa isa pang VIP room sa ikalawang palapag. Nang nasa loob na ng kwarto, hinubad ng waiter ang kanyang disguise. Kung naroon si Matthew para makita, makikilala bilang ang pinakahihintay na Panginoon Budo. Sir, natapos ko na po ang gawaing itinalaga ninyo. Sa tabi ng coffee table, ang lalaking may matulis na mukha at maikling balbas ay tumango bilang kasiyahan. Sa kabila ng huli na taglagas ang panahon, may hawak pa ring feather fan sa kamay. Napakagaling. Ngayon ko lang narinig ang buong usapan nyo. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagtanong si Lord Budo, Sir, nasaksihan ni Matthew ang pagbagsak ng kanyang pamilya. Bakit itatanong mo pa rin sa akin ang mga tanong na iyon? Pinaypayan ng lalaki ang kanyang feather fan at saka napamura. Mukhang may nag-aalala na baka hindi mahawakan ni Matthew ang alaala ng eksenang iyon, minsan nabawi ang kanyang kailanawan. O marahil ay natatakot sila na siya ay masyadong mapusok sa paghihiganti kung kaya't minanipyala nila ang kanyang memorya. Tinamaan ng epiphany, nagkomento si Lord Budo, ako ay hanggal. Hindi siya pinayuhan ng lalaki, sa halip, natatawang sabi, ayos lang. Kung hindi ka hanggal, paano ko maipapakita ang aking karunungan? Hahaha, para sa sitwasyon ni Matthew, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Bantayan ang mga galaw ng hari ng Timog at ng hari ng Ribnia. Babalik ako ngayon. Nang mawala ang kanyang mga salita, tumayo ang lalaki, winawagayway ang kanyang balahibo na pamaypay, minsan lumabas ng silid, ang kanyang hitsura at kasuotan ay ganap na nagbago, nagiging magmukhang ganap na naiiba. Pumalik sa Matthew, pagkatapos maghanap sa paligid ngunit nabigong mahanap ang Lord Budo, sumuko. Kahit napilit na pinipigilan ang kanyang galit, nakaramdam pa rin ng kakaibang inis, kaya nagpa siya na magdala ng 2 bote ng kanyang self-brewed medicinal wine at nagtakdang hanapin ang kanyang mentor. Pagdating sa Bane Manor, dati makalapit, may ilang figure na biglang sumulpot sa kanyang harapan, na humaharang sa kanyang dinadaanan. Sino ang pumunta doon? Ang mga estranghero ay ipinagbabawal na lumapit sa Bane Manor. Anong nangyayari dito? Ngunit nang sisigot na sana si Matthew, may lumitaw na ibang figure sa hindi kalayuan. Pagkalapit, sinipa ang taong kanina pa nagsasalita sa lupa. Bulag kang tanga. Anong lakas ng loob mong hadlangan ang iginagalang na disipulo ni Old Master Bane? Paumanhin, Mr. Larsen.
Ako si Yannick Lloyd, ang kapitan ng 6th Unit, 9th Team ng Bain Family Secret Guards. Ang mga individual na ito ay kabilang sa field team, at sila ay tinawag pabalik sa Bain Family kamakailan. Kaya pala hindi ka nila nakikilala. Patawarin mo sila. Hindi isinasa puso ni Matthew ang mga bagay na iyon at ikinaway niya ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ayos lang. May nangyari ba sa Bain Manor, Kapitan? Bakit biglang na-deploy ang mga secret guard? Umiling lang si Yannick bilang tugon. Hindi namin dapat sabihin sa iyo, Mr. Larson. Sa halip, tanungin mo si Old Master Bain. Patas na. Salamat sa iyong pagsusumikap. Dahil doon, tinungo ni Matthew ang pangunahing patio. Kabanata 2484. Pagkaalis ni Matthew, nasa likod ang grupo ng mga secret guard agad na bulungan sa isa't isa, at ang sikretong gwardya na sinipa sa puwitan ay lumapit kay Yannick na may dismayadong ekspresyon. Captain, sino ang lalaking iyon? Bakit mo ginagamot na may ganitong paggalang? Napabuntong hininga si Yannick bago naiiritang nagpaliwanag, si Matthew Larson iyon, ang pinakahuling disipulo ni Old Master Bain. Maaaring bata pa siya, ngunit isa na siyang prospective elder ng CAUMP, isang instructor trainee sa Marshall Lakes Ground Force, at ang branch master ng subdivision ng East Shire. Pero tingnan mo kami, mga secret guard pa rin sa edad namin at bulag din. Sino tayo para mga tuwiran? Namangha at namalayan ang sarkastikong tono ng kapitan, napakamot sa ulo ang sinipa na sekretong gwardya at bumalik sa kanyang pwesto na nakaramdam ng pagkadismaya. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ni Albert, at inihatid si Matthew kay Flynn. Habang nasa daan, hindi napigilan ni Matthew ang pagkunot ng kanyang mga kilay pinagmamasdan ang mahigpit na pagbabantay at patuloy na pagpapatrolya ng mga lihim na gwardya. Ang sitwasyon ay nagpapahiwatig na may mali sa Bain family. Dumating sila sa Lakeside Pavilion sa likod bahay, kung saan nakaupo pa rin si Flynn sa gilid ng tubig, nakatingin sa bobber sa ibabaw. Nang abutin ng matanda ang set ng tsaa, nakita niyang wala itong laman. Tumangala siya at nakita si Matthew na nakatayo sa tabi niya na nakangiti, may hawak na teapot at maingat na ibinuhos ang brown tea sa isang purple clay cup, na lumilikha ng manipis na stream ng tsaa na maayos na napuno ang tasa. Nandito ka na. Tumanggo si Flynn at ngumiti ng mahina. Tulad nig magpapatuloy na sana sa pagsasalita, biglang kumalat ang mga alon sa ibabaw ng lawa, na naging sanhi ng mabilis na paglutang ng fishing float. Agad namang naging alerto si Flynn na kanina pa inaantok. Nakakagat ang isda. Kumakagat ang isda. Nasa sabik, agad na ibinaba ang kanyang Amerikana at kapa, at bilang itinaas ang kanang braso, lumikha ng mga ripples sa ibabaw ng lawa na may mabilis na paggalaw. Sa ilalim ng araw ng tanghali, kumikislap ang ilang patak ng tubig habang ang isang gintong sinulid na pulang carp ay tumalsik, ang buntot nito ay humahampas sa madamong baybayin. Haha, isang gintong sinulid na pulang carp. Isang magandang tanda, isang magandang tanda. Sa gitna ng masaganang tawanan, inalis muna ni Flynn ang kawit na bakal sa bibig ng isda, ngunit nakasimangot nung tinapik-tapik ang matambok nitong tiyan. Naglilihi ng mga itlog sa lamig ng taglamig, mukhang mahirap ang magkalat na ito ng mga baby carps. Bilang nagsalita, yumuko at marahang ibinalik sa tubig ang buntis na came. Marahil dahil sa paghuli nitong gravid golden threaded red carp, napakaganda ng mood ni Flynn. Sa isang nasisiyahang ngiti, iminuwestro niya ang tea table sa looban. Halika, maupo ka. Ano ang nagdadala sa isang abalang tulad mo upang bisitahin ang matandang ito? With that, umupo si Flynn sa tabi ng tea stove. Ang banayad na pulang apoy ay nagdulot ng mainit na liwanag. Dahil sa hiya sa panunokso ng kanyang amo, namula si Matthew. Naging abala ako sa kompetisyon ng Marshall League sa mga araw na ito, kaya dati maaaring matapos ang pagpapaliwanag, sumingit si Flynn, no need to explain. Ito ay isang biro lamang. By the way, kumusta ang recovery mo? Sa pagkakataong iyon ay napangiti si Matthew. Naka-recover na ako, natural. Sa aking malakas na pangangatawan, ang mga minor injuries na ito ay wala. Pagkatapos, sumulyap kay Albert na paalis na.
Nang mawala na ang huli, maingat na inilabas ni Matthew ang isang kahon ng regalo na disguise bilang dahon ng tsaa. Gayunpaman, bago mabuksan ang pakete, lumiwanag ang mga mata ni Flynn, at kontentong hinaplos ang kanyang mahabang balbas. Guro, ito ang mga ultimate medicine brews na personal kong ginawa sa panahong ito. Gusto mo bang tikman ito? Lumunok si Flynn at hindi gumawa ng hindi kinakailangang paggalaw. Paimpol niyang iniflick ang tsaa sa tasa papunta sa ibabaw ng lawa. Ibuhos mo sa akin. Sabik na utos, iniharap ang kanyang purple clay cup sa harap ni Matthew bago pa man matapos ang kanyang mga salita. Kabanata 2485. Kinuha ni Matthew ang teapot na naglalaman ng ultimate medicine brew, mitigang nagbuhos ng alak si Matthew para kay Flynn. Tungkol naman sa mga dahon ng tsaa sa teapot, matagal na itong nilagyan ng laman ni Flynn at ginamit upang magpainit ng alak. Guro, may mga problema ba ang Bain family kamakailan? Punong-puno ang buong compound ng mga nagpapatrulyang guard at secret guard nang pumasok ako, tanong ni Matthew. Sumimsim si Flynn ng alak sa kanyang kamay bago kalmadong iwinagayway ang kanyang kamay. Wala namang major, ilang tusong daga lang na nagsisikap na manggulo. At isa pa, medyo nakakaabala. Dahil ayaw ni Flynn na linawin pa ang mga detalye, nagpa siya si Matthew na huwag nang pinindot pa at ipagpatuloy ang pagbuhos ng alak. Matapos masiyahan sa ilang paghigop, sinampal ni Flynn ang kanyang mga labi sa kasiyahan. Talagang nakakataba pa rin ng puso ang alak na ito gaya ng dati. Sa ilang higop, kumalat ang lamig. Ang pinagsisisihan lang ay medyo bata pa ang batch na ito, kulang sa lalim ng lasa. Walang problema, ipipikit ko ang aking mga mata kamakailan at hahanapan ka ng isang siglong gulang na masarap na alak, guro. Bahagyang nakasimangot, nagtanong si Flynn, anong ibig mong sabihin? Aalis ka na ba ulit? Pinagdikit ni Matthew ang kanyang mga labi, pagkatapos ay sumagot, ang Marshall League ay nagtalaga sa akin ng isang bagong posisyon. Baka kailanganin kong bumiyahe sa malapit na hinaharap. Sa gayon, ikinwento ang mga responsibilidad ng mga presidente ng Marshall League sa mga lalawigan ng South Haven at Skargness kay Flynn. Medyo considerate si Blake. Sa katunayan, sa iyong kasalukuyang yugto, kailangan mong simulan ang pagpaplano para sa iyong sariling impluwensya. Talagang binigyan kanya ng isang pabor sa pag-aayos ng landas para sa iyong kinabukasan, pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, seryosong pinag-aralan ni Flynn. Gayunpaman, ang Serapis ay nailalarawan sa pamamagitan ng magaspang na lupain at matigas na tao, lalo na ang mga lokal na puwersa. Bagamat sila ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Cathays Marshall League, kadalasan ay kumikilos sila laban dito. Kung pupunta ka doon, dapat mong unahin ang kaligtasan. Siyempre, kung gusto mong itama ang sitwasyon, iminumungkahi kung magsimula ka sa mga karaniwang tao. Maaaring sila ay matigas, ngunit sila ay prangka. Bukod dito, ang iyong layunin sa hinaharap ay magtatag ng iyong sariling impluwensya doon. Kaya, ang unang bagay na kailangan mong gawin ay mapabuti ang kanilang buhay. Kapag nangyari iyon, natural na darating ang suporta nila sa iyo. Tulad ng para sa mga lokal na puwersa, madali silang makitungo. Naliwanagan si Matthew matapos marinig ang planong inilatag ni Flynn para sa kanya. Mula nang tanggapin ang tungkuling ito, pinag-isipan niya ito. Ngayon, pagkatapos ng patnubay ni Flynn, isang malinaw na landas ang nabuo sa kanyang isipan. Salamat sa iyong paggabay, guro. Naiintindihan ko na ngayon. Bilang tugon, ikinaway ni Flynn ang kanyang kamay na may pahiwatig ng kawalan ng kakayahan. Sige, bilang guro at disipulo, hindi na kailangan ng ganoong formal na salita. Naku, dahan-daang ibinaba ang kanyang tasa pagkatapos noon at nag-aalalang nagtanong, Matthew, nararamdaman ko ang matinding puot sa iyong kilos. Kung may bumabagabag sa iyo, huwag mag-atubiling magsalita. Ang pagbubote nito ay maaaring makaapekto sa iyong kalooban. Napansin na niya ito mula nung itinuon ang kanyang mga mata sa kanyang huling alagad. Sa una, naisip na hinahanap ni Matthew upang malutas ang masamang isyu na ito. Ngunit ngayon, dahil ang bagay na ito ay higit pa o hindi gaanong napag-usapan at ang pag-uusap ay umabot na sa katapusan, ang nakakunot na noo ni Matthew, na mabigat sa puot, ay hindi nagpakita ng tanda ng paghina.
Kaya, nagkusa si Flynn na magtanong. Ang mga kilos ni Matthew ay hindi sinasadyang tumigil saglit ng ma-prompt, at bainawi ang kanyang unang ngiti, na nagpapakita ng magkasalungat na ekspresyon. Gayunpaman, biglang naging mabagsik si Flynn. Ang isang araw bilang master ay panghabang buhay na koneksyon bilang ama. Walang hindi mo masasabi sa akin. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, dahan daw ang nagsalita si Matthew. Noong una ay ayaw kitang isangkot dito, guro. Kalimutan mo na. Nakipagkita ako kay Lord Voodoo ngayon. Kabanata 2486. Habang binanggit ni Matthew si Lord Voodoo, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Flynn. Sinabi niya sa iyo ang tungkol sa nangyari noon, hindi ba? Nagtanong. Mahinahong tumango si Matthew, sa kabilang banda, bago ibinigay kay Flynn ang sulat at ang defensive layout. Matapos suriing mabuti ang mga ito, nagpakawala ng buntong hininga si Flynn. May mga bagay na dapat mong malaman, at ngayon gagawin mo na. Plano kong sabihin sa iyo noong medyo matanda ka na, ngunit dahil ito ay dumating sa ganito, sundin mo ang iyong puso. Gawin mo lahat ng gusto mo. I'll back up you regardless. Go, but stay safe. Habang ibinaling ni Flynn ang kanyang tingin sa lawa, naunawaan ni Matthew ang layunin ng kanyang amo. Mag-iingat ka, Master, aalis na ako. Pagkatapos magbati, tumalikod at mabilis na umalis sa looban. Ilang sandali matapos mawala ang kanyang figure, ipinatawag ni Flynn si Albert at inutusan, ay notify si Anthony Harding na pakilusan ang ground force sa pangalan ng Bain family. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga kanlurang bundok, kababalik lang ni Aurelius sa Dameron Manor, malapit nang tumawid sa pangunahing pinto, nang nahuli ang isang pamilyar na figure mula sa kanyang peripheral vision. Larsen. Well, kanina pa, Master Dameron. Lumapit si Matthew sa Dameron Patriarch na nakakross ang mga kamay sa dibdib, hawak ang Blood Reaper. Pwede ba tayong mag-usap? Halatang nagulat si Aurelius sa hindi inaasahang pagbisita ni Matthew. Umabot kasi sa deadly point ang kanilang relasyon. Siyempre, hindi ba gustong pumasok ang banal na doktor at maupo? Ang mukha ni Aurelius ay may malabong, nakakagigil ng ngiti nag-extend ng isang nakakaanyaya na kilos. Sure. Si Matthew ay nanatiling hindi nabigla sa buong pakikipag-ugnayan. Habang nauubos ang kanyang mga salita, pumasok sa Dameron Manor. Matapang ka, Holy Dr. Larsen. Hahaha. Komento ni Aurelius sabay tawa bago sumunod. Pagdating sa reception room, sinabi ni Aurelius, Banal na Dr. Larsen, ang iyong presensya ay biniyayaan ng Dameron family. Isang karangalan na maging panauhin ka namin. Pakiusap, mag-enjoy ng tsaa. Ito ang pinakamagandang inaalok ng aming pamilya. Inilalabas lang namin ito para sa mga kagalang-galang na panauhin tulad mo. Surface-wise, mahusay na naisagawa ang hospitality ni Aurelius. Kung hindi alam ng isa ang tungkol sa kanilang nakaraan, ang eksena ay magbibigay ng impresyon ng muling pagsasama-sama ng magkakaibigan. Ito rin ay isang pagpapakita ng kadakilaan ng isang malaking pamilya. Dahil mayroong isang bagay na dapat pag-usapan, anuman ang kaibigan o kalaban, ang isang tiyak na antas ng kagandahang asal ay dapat mapanatili. Gayunpaman, sa ilalim ng kalmadong kapaligiran, isang bagyo ang umuusad. Pagkaupo, nagsalita si Matthew na may malamig na tingin. Hindi mo kailangang problemayan ang iyong sarili, Master Dameron. Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi inaasahang pagbisita, ngunit ako ay dumating umaasang may kumpirmasyon. Huwag magatubiling magsalita, Doktor. Ako, si Aurelius, ay tiyak na magsasalita ng totoo. Sa mga salitang iyon, diretso sa punto si Matthew. Ikaw ba ang utak sa likod ng paglipol ng pamilya Larsen, Master Dameron? Sa mga salitang ito, diretsyong tumayo si Aurelius Dameron, nakatutok ang tingin kay Matthew. Sino ka? Bilang nagsalita, bakas ang gulat sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, tinapik ni Matthew ang armrest ng kanyang upuan, pinaikit ang kanyang mga mata bilang dahan-daang nagpatuloy, ay jog ko ba ang iyong memorya, Master Dameron? Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, si Aurelius ay tinamaan ng isang paghahayag. Matthew Larsen, ang Larsen family, hahaha.
Kaya ayon. Ikaw ang nawalang Larsen na anak. Hindi nakakapagtaka. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Lagi kong iniisip kung bakit kahawig ni Shane Larsen. Kaya, lahat ay nauugnay dito. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-ungol sa sarili, bahagyang ngumiti si Aurelius at naglagay ng maayos na harapan. Ipinapahayag ko ang aking pakikiramay sa naging kapalaran ng pamilya Larsen, siyang Master Larsen, tungkol sa usapin ng pamilya Larsen. Ngunit hindi mo maaaring suran ang Damren family. Nang tumayo si Matthew, isang layer ng frost ang nanlilisik sa kanyang mga mata. Dahil ang iyong memorya ay nawawala sa iyo, Aurelius Damren, hayaan mo akong i-refresh ito para sa iyo. Naaalala mo ba ang liham na ito? Marahil ay nakikilala mo ang nagtatanggol na layout na ito. At nakikilala mo pa ba ang sagisag ng Damren family? Kabanata 2487. Habang malakas na sumigaw si Matthew, agad na naalarma ang mga gwardya ng pamilya Damren, at maraming tauhan ang dumagsa sa silid, na nakapalibot sa kanya. Kasabay nito, nagpanik din si Aurelius, naging berde at namumutla ang mukha. Sa kabilang banda, tahimik na nakatayo si Matthew sa pwesto, hindi gumawa ng hindi kinakailangang mga galaw, tinitigin lamang ng malamig na tingin si Aurelius. Lalong tumindi ang tensyon sa kwarto. Sa ilalim ng bigat ng tahimik na kapaligiran, tanging ang mahinang tunog ng paghinga ang nakasabit sa hangin. Pagkaraan ng mahabang sandali, huminga ng malalim si Aurelius, nanambalik ang kanyang kalmado, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay upang magsenyas. Umatras. Walang lalapit sa loob ng 10 yarda mula sa lugar na ito. Kasunod ng kanyang utos, nagkagulo ang mga tao. Matapos magpalitan ng tingin, agad na umatras ang mga gwardya. Kung iisipin ng sakam na lobo noon ay naglakas loob na kumilos ng mayabang ngayon, ungol ni Aurelius sa kanyang paghinga. Pagkatapos, dahan-daang tumahimik, huminahon na rin pagkatapos makaranas ng panandaliang gulat. Tama ka tungkol sa isang bagay, ang Damren family ay may mahalagang papel sa paglipol sa Larsen family, isang malaking bahagi talaga. Sa gayon, pinag-cruise ang kanyang mga paa at nanunuya, ngunit ano ang pagbabago nito? Inasikaso na ng Marshall League ang mga pangunahing salarin noon. Ano ang magagawa mo, Matthew Larsen, sa Damren family? Sa kanyang paulit-ulit na mga salita, ipinakita ni Aurelius ang isang walang kapantay na pakiramdam ng pagmamalaki. Matagumpay nilang nailipat ang lahat ng sisihin sa mga kaganapan sa taong iyon. Matapos itulak ang ilang scapegoat pasulong, ang usapin ay mahalagang sarado na. Kahit na ngayon ay nagpakita ng ebidensya si Matthew, hindi pa rin ito makakaapekto sa mga Damren kahit kaunti. Nagmamasid sa kanyang mapagmataas na estado, pinilipit ni Matthew ang kanyang leeg at bahagyang ipinatong ang kanyang kamay sa Blood Reaper. Matapos magpakawala ng mabangong hininga, bitawan ang mga iniisip na namumuo sa loob niya. Pero lalo lang naging hambog si Aurelius sa kanyang aksyon. Hahaha, anong meron, Larsen? Feeling hesitant. Bakit hindi mo ipakita ang lakas ng loob mo noong pinatay mo ang aking pamangkin at pinatay ang aking kapatid? Sa gitna ng kanyang pagtawa, ikiniiling pa ang kanyang leeg pasulong. Ayan, inaalay ko ang aking leeg. Sige, kumilos ka. Hahaha. Ang isa pang Damren ay madaling pumalit sa aking lugar bilang patriarka kung ako ay mamamatay, at ako ay mamamatay ng may kasiyahan kapag ikaw, ang huli sa mga Larsen, ay namatay na kasama ko. He dared behave so audaciously kasi naniniwala si Matthew na hindi maglalakas loob na kumilos. Sa Bainbridge, haharapin ni Matthew ang parusang kamatayan anuman ang kanyang mga koneksyon at potensyal kung nangahas na patayin ang padre de pamilya sa sarili nilang lugar. Sa ngayon, si Matthew ang may mga sagot hinanap. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ay hindi nabigla ng hindi mapigil na pagnanasang pumatay sa kabila ng galit pagkatapos marinig ang katotohanan mula kay Aurelius. Magtiwala ka, Master Damren. Ako, si Matthew Larsen, ay isa ring masunurin sa batas. Katulad nito, pinahahalagahan ko ang aking buhay tulad ng ginagawa mo. Nang marinig ito, inakala ni Aurelius na inaamin ni Matthew ang pagkatalo. Ang mga nakakaalam ng mga oras ay matalino, binata.
Gayunpaman, kailan lang naisufawak ni Matthew si Matthew at malapit ng magyabang, nagpatuloy si Matthew, hindi pa ako nalubog sa punto ng mutually assured destruction kasama mo, Aurelius Damran. Kung tama ang data ng investigasyon ko, ang cadet branch ng Bainbridge Damrans, kasama ang mga babaeng miyembro, ay may kabuuang 1,372 katao, tama ba? Sa paglabas ng mga salitang ito sa kanyang bibig, si Aurelius, na may matagumpay na ngiti, ay biglang natigilan sa ekspresyon, at biglang nakaramdam ng pagkabalisa sa loob niya. Anong plano mo, Larsen? Nanatiling tahimik si Matthew, na nagpatuloy sa kanyang sarili, paumanhin, nakalimutan kong banggitin ang isa pang piraso ng data. Ang ilan sa iyong mga lalaking miyembro ng pamilya ay may mga anak na hindi lihaytimo sa labas, na nagdaragdag ng hanggang 16 na individual. Sa puntong ito, sa wakas ay tumangala si Matthew, nag-aalok ng isang mahinang ngiti. Gayunpaman, ang kalmado ng ngiting iyon ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Aurelius. Kabanata 2488. Habang patuloy na binibigkas ni Matthew ang mga numero, lalong lumungkot ang mukha ni Aurelius. Alam na alam niya na bilang bagong banal na doktor ng Katay, si Matthew ay hindi lamang sanay sa medisina, ang kanyang kadalubhasaan ay umabot din sa larangan ng mga lason, na nagtanim ng takot sa puso ng marami. Bukod dito, ang pagkilos ng paggamit ng lason upang lipulin ang isang pamilya ay hindi pa naganap. Bagaman ang mga salarin ay hinatulan ng kamatayan sa huli, ito ay mahalagang ipinagpalit ang isang buhay para sa pagkalipol ng isang buong pamilya. Naunawaan niyang mabuti na bilang bagong banal na doktor ng Katay, itong si Matthew Larsen ay hindi lamang sanay sa medisina. Sa mga pag-iisip na ito, napakuyom si Aurelius ng kanyang mga ngipin, puno ng galit ang kanyang mukha, tinitigan ng masama ang binata sa kanyang harapan. Matthew, maglakas loob ka bang gumawa ng karumal-dumal na gawain? Hindi ka ba natatakot na kutsain at kondenahin ng publiko? Biglang napalitan ng masamang ngiti ang walang pakialam na ekspresyon ni Matthew. Napag-isipan mo na ba ang ideya ng pangungutya at pagkondena, Master Damran, nang hindi mabilang na buhay mula sa aking pamilya ang nawala noon? Tsaka wala namang epekto sa akin ang nangyayari sa mundo pagkatapos kong mamatay, no? Kumapang ang pagkabalisa kay Aurelius bilang tumingin sa nakakatakot na ngiti sa binata sa kanyang harapan. Sa galit, tumayo at tumahol, masyado kang maangas, bata. Huwag kalimutan, ito ang Damran Manor. Kailangan ko lang magbigay ng utos, at mananatili ka rito magpakailanman. Si Aurelius ay malinaw na nagtatago ng mga intensyon na pumatay, ngunit si Matthew ay nanatiling ganap na hindi tumutugon. Kalmado lang siyang nagkibit-balikat. Master Damran, may nakalimutan akong banggitin. Na-promote ako kamakailan. Naglabas siya ng 3 bagong print na dokumento mula sa kanyang bulsa at casual na inihagis sa mesa. Ito ang mga appointment letter ko. Tingnan mo. Napasulyap si Aurelio sa kanila at biglang natigilan, hinahabol ang kanyang hininga. Matanda. Instructor. Presidente. Sa 3 titulong ito, kahit alin ang iharap, hindi mahawakan ng Damran family si Matthew. Bukod dito, hawak na ngayon ang lahat ng 3 posisyon ng sabay-sabay. Agad namang napamura si Aurelius. Ang nabuong puot ay nawala sa manipis na hangin. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit napakamatapang ni Matthew, hayagang nagpapakita at gumagawa ng matapang na pahayag. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigil, lalo pang lumakas ang galit pinag-isipan ito. Nang makita ang kanyang reaksyon, napangisi si Matthew, naiintindihan mo na ngayon kung saan nanggagaling ang tiwala ko, hindi ba, Master Damran? Sa 3 posisyong ito, hindi ako mahawakan ng pamilya Damran sa loob ng mga hangganan ng Katay. Siyempre, pwede mo akong patayin kung handa kang makita ang buong Damran family na nakaburol sa tabi ko. Hahaha. Ang tawa ni Matthew ay talagang tumatawa noon, habang si Aurelius ay lubos na natalo, ang kanyang ulo ay nakabitin sa panlulumo. Nakatadhana ba talaga tayong maghintay na lasunin ni Larsen at lipulin ang buong pamilya Damran? Pero kung papatayin natin ngayon, kahit na ang mga makapangyarihang tao na sumusuporta sa aming pamilya ay hindi makakataka sa pagtugis ng Marshall League.
Kapag dumating ang paghuhukom, ano ang pagkakaiba ng pagkamatay ng kanilang pamilya? Para sa isang sandali, Aurelius natagpuan ang kanyang sarili malalim conflicted. Gayunpaman, nang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga nakakatusok na salita mula kay Matthew, biglang namulat siya. Sandali lang. Dahil imposible sa loob ng katay ay hindi nangangahulugang imposible ito sa ibang lugar. Sa isang iglap, nalinis ang isip ni Aurelius. Huwag kang masyadong maangas, bata. Ang Damren family ay hindi rin dapat gawing trifle. Isang hamon sa high sea, lalabanan ka ng mga Damren hanggang kamatayan. May lakas ng loob ka bang tanggapin? Ang patriarch ay naging sabik sa puntong ito. Ang hamon na ito sa high sea ay isang biglaang inspirasyon, ang pinakamahusay na paraan na isip niyang harapin si Matthew. Bakit hindi ako maglalakas loob? Hinihintay ko ang iyong liham ng hamon. Siyempre, kung walang tugon sa loob ng isang linggo, ako mismo ang pupunta sa Damren Manor para kumilos. Sa mga salitang ito, inihagis ni Matthew ang kanyang kaliwang kamay, mahigpit na nakahawak sa Blood Reaper, at tumalikod para umalis. Tungkol naman sa ano ang ibig sabihin ng tumagal ng aksyon, kung ito ay ang pagkuha ng liham ng hamon o pagkitil sa buhay ng Damren family, na nanatiling hindi kilala. Pagkatapos umalis, mabilis na sinimula ni Aurelius ang sarili niyang pag-aayos. Kabanata 2489. Hindi agad nakauwi si Matthew pagkalabas ng Damren Manor, sa halip, nagpunta sa punong tanggapan ng Martial League. Sa oras na ito, si Rhett, bilang pangalawang elder, ay abala sa paghawak ng iba't ibang mga dokumento na may kaugnayan sa unang yugto ng paglipat ng Martial League at pag-uugnay din ng mga usapin tungkol sa Endless Sea. Sobrang na-overwhelm siya sa trabaho, patuloy na nakatutok sa kanyang trabaho ang ulo ng lapitan siya ni Matthew. Ginoo. Wyatt, may kailangan akong iulat sa iyo. Nakipag-ayos ako ng deathmatch sa Damren family in the high sea. Ang kasalukuyang katayuan ni Matthew ay higit sa lahat dahil sa suporta at patnubay ni Rhett. Dahil sa kahalagahan ng kanyang kasalukuyang sitwasyon sa Damren family, ito ay makatwiran lamang para i-report ito kay Rhett. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon tapos magsalita, naiinip na iwinagayway ni Rhett ang kanyang kamay nang hindi man lang tumitingin at sinabing, sige lang, hawakan mo. Iba na ang status mo ngayon. Maaari kang magpasya kung ano ang gusto mo sa loob ng mga pagbabawal sa Martial League. Oh, I'll take my leave then? Sabi ni Matthew, na nagulat sa mahinahong tugon ni Rhett. Kung tutuusin, si Rhett ang namamahala sa CAUMP at siya rin ang second in command ng Martial League. Ang tila isang malaking bagay sa mga tagalabas ay malamang na walang halaga sa kanya. Habang nasa isip ang mga kaisipang ito, nagdahilan si Matthew at naghanda na umalis. Gayunpaman, bago makalabas ng pinto, isang maingay na kaguluhan ang nagmula sa kanyang likuran. Bilang paglingon ko, nawala na si Rhett sa kanyang kinauupuan, pero sa sumunod na segundo, bumungad sa kanya ang matanda. Nakatitig sana may dugong mga mata, nagtatakang bulalas ni Rhett, ano ang sinabi mo? Nagayos ka ng deathmatch sa Damren family in the high sea. Natarante namang tumango si Matthew. Sa sumunod na sandali ay nagumbok ang mga ugat sa noo ni Rhett. Kalokohan! Paano ka makakagawa ng ganoong desisyon nang hindi kumukonsulte sa sinuman? Bata ka pa, may magandang kinabukasan. Paano ka naging walang ingat? Sa kabila ng kanyang galit na galit, ang kanyang mga salita ay nagpahayag din ng pag-aalala at pagmamalasakit kay Matthew. Matapos mailabas ang galit saglit, unti-unting kumalma si Rhett. Wala sa 10 greatest families ng katay ang simple. Ang iyong nakita ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Paano mo haharapin ang Damren family ng mag-isa? Masyado kang impulsive. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon pa ring puwang para sa pagkakasundo. Maglalabas ako ng utos mula sa Martial League para ipagbawal ito. Kasama ang mga Damren. Bago pa makasagot si Matthew, lumabas na si Rhett, gayunpaman, unang hakbang pa lang ay naitulak ang pinto. Sa pagpasok, sinabihan ni Blake si Rhett na huminahon at nagpatuloy, kaka-rating lang ng isang mensahe mula sa mas mataas na awtoridad na iyon. Hayaan ang mga nakababatang henerasyon na pangasiwaan ang kanilang mga gawain. Hindi siya makikialam.
Bagamat hindi alam ni Matthew kung sino itong higher authority, naramdaman kung halatang gumaan ang loob ni Rhett nang marinig ang sinabi ni Blake. Matapos iugnay ang mensahe kay Rhett, bumaling si Blake kay Matthew, at sinabing, Matthew, bilang kinatawan ng Marshall League, umaasa pa rin akong muling isaalang-alang mo ito. Bata ka pa, may maraming oras sa unahan para paunlarin at pagbutihin ang iyong sarili. Ang paghihiganti ay hindi kailangang madaliin. Ang dahilan kung bakit namin itinatago ang iyong tunay na pagkakakilanlan sa lahat ng mga taon na ito ay upang maiwasan ang isang sitwasyong tulad nito na lumitaw. Dahil sabik na paghihintay sa loob ng mahigit 20 taon at sa wakas ay nakitang lumaki si Matthew, natural na ayaw ni Blake na may mangyari na hindi maganda. Kung isa sa alang-alang ang pambihirang mga talento ni Matthew, ay may potensyal na maging isa sa 6 na hari o maging isang haligi ng bansa sa hinaharap. Tinulyapan muna ni Matthew ang nag-aalalang si Rhett, pagkatapos ay ngumisi kay Blake at sinabing, Elder Carr, dahil alam mo ang tungkol sa background ko, dapat mo ring maunawaan ang nararamdaman ko tungkol dito. Nasa harapan ko na ang mamamatay tao na puksain ng aking pamilya. Kung magtitiis ako ng tahimik, hinding-hindi makakatagpo ng kapayapaan ang puso ko. Kabanata 2470. Paano kung matalo ka sa labanang ito, Matthew? Pagharap sa tanong ni Blake, napanatili ni Matthew ang parehong ngiti. Kung matatalo ako, matatalo ako. Maliwanag, inihanda na ang sarili sa anumang posibleng kahihinatnan. Obviously, ay inihanda para sa anumang resulta. Napaisip si Blake mahinang nakita ang anino ng dating masungit at walang pakialam na si Shane sa binata bilang tumingin kay Matthew. Siguradong anak ng kanyang ama si Matthew. Pagkatapos ng bahagyang buntong hininga, walang magawang ngumiti si Blake. Sige, ingat ka. Gusto sana ni Rhett na ilagay ang kanyang 2 sentimo pagkaalis ni Matthew, ngunit umiling si Blake at sinabing, ayos lang. Kung hindi ito kakayanin ni Matthew, mahirap iparating ang pananampalataya. Bilang sinabi niya, hayaan ang nakababatang henerasyon na pangasiwaan ang kanilang sariling mga gawain. Kaya naman, napabuntong hininga na lamang si Rhett bilang pagbibitiw. Matapos masulyapan ang papalayong figure ni Matthew, bumalik sa kanyang abalang trabaho. Sa kabilang banda, determinado si Aurelius na patayin si Matthew sa high C. Pagkatapos lamang ng isang gabi, inihatid ng mga Damren ang liham ng hamon. Kasabay nito, mabilis na kumalat ang balita sa buong Bainbridge. Narinig mo na ba? Ang mga Damren ay naglabas ng hamon sa bagong banal na doktor sa isang buhay at kamatayang labanan sa high C. Narinig ko, at tinanggap din ni Matthew ang hamon. Binata lang na hindi alam ang sarili niyang limitasyon. Para saang lumaban sa mga Damren na mag-isa ay naghahanap ng kamatayan. Ang batang talento, nakakahiya. Sa gitna ng mga chismis at chismis sa Bainbridge, kitang-kita ni Helen ang pagkabalisa. Matthew, ano bang iniisip mo? Ang Damren family ay isa sa 10 greatest families ng Cathay. Halos itinatapon mo ang iyong buhay. Ang pakikipaglaban sa kanila ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Isipin mo man lang si Sasha sa lahat ng ito. At least, isipin mo kami. Tumatanda na kami ng biyenan mo, ni hindi pa nga kami nagkakaapo. Inaasahan mo bang makikita ka namin sa libingan? Hindi ka pupunta sa high C. Wala sa relo ko. Nang makita kung gaano galit ang kanyang biyenan, tumayo si Matthew at tiniyak siya, Helen, huminahon ka. Alam kong nag-aalala ka sa kaligtasan ko, pero may mga dahilan kung bakit ko dapat gawin ito. Medyo nabalisa pa rin, hindi nasisiyahang tumutol si Helen, mga dahilan. Anong mga dahilan? Mas mabuting ipaliwanag mo ito ng malinaw, o makakalimutan mo ang tungkol sa pag-alis kahit nakatapusan na ng mundo. Away sa dugo. Sumimangot si Matthew, at tumingin ang mga Cunningham na may instant na pagtataka. Maging ang kanyang galit na biyenan ay panandaliang tinamaan ng hindi makapagsalita. Bilang nakita ni Matthew ang kanilang mga ekspresyon, dahan-daang isinalaysay ni Matthew, sa Northern Territory, may isang kilalang pamilya na tinatawag na Larsens, at ang aking ama ang pinakamalakas sa 6 na hari, ang hari ng Northern Territory, si Shane Larsen.
Habang umuusad ang kanyang mga salita, ang mga Cunningham ay nagpakita ng mga ekspresyon ng pagkagulat. Ang pagkawasak ng pamilya Larsen sa Northern Territory ay isang kilalang kwento noon. Kahit na ang mga nasa timog ay narinig ang tungkol dito. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang manugang nila ang nananatiling tagapagmana ng Larsen family. Sa hindi tiyak na tono, nagtanong si James, talaga bang galing ka sa Larsen family ng Northern Territory? Marahil sa takot na ang kanyang mga salita ay maaaring pumukaw ng damdamin sa Mateo, dagdag pa, huwag mo akong intindihin, Matthew. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, ngunit ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Naunawaan ni Matthew kung saan nanggagaling ang kanyang biyenan. Pagkatapos ng lahat, ang balita na kumalat sa malayo ay ang mga Larsen ay ganap na nalipol, na walang nakaligtas. Nat, pwede ka bang pumunta dito saglit? Agad namang tumalon si Natalie kapatid kasama manika sa kanyang mga kamay. Anong meron, Matt? Ipakita mo sa lahat ang piraso ng bakal na ibinigay ko sa iyo noon, nakangiting bilin ni Matthew pagkatapos ginulo ang buhok ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ano ang kawili-wili sa bagay na iyon? Pagmamaktol ni Natalie tumungo sa silid. Isa lang itong mabigat na piraso ng bakal. Matthew Larsen. Please subscribe, like and share po, thank you. Kabanata 2471. Ito ang house order tag ng Northern Territory Larsens, sabi ni Matthew, na ibinigay ang token na kasing laki ng palma sa kanyang mga in-law. Sa harap ng madilim na metal na token ay may maselang nakaukit na Larsen, at sa likod ay ang mga detalyadong ukit ng terrain ng Northern Territory. Isang 5 kuko na gintong dragon ang nakapalibot sa mga gilid, at ang mabibigat na metal na material ay nagbuga ng malalim at malamig na kinang. Kahit na ang isang ordinaryong tao ay maaaring makilala ang hindi pangkaraniwang katangian ng token na ito. James, totoo ba ito? Bilang tugon sa tanong ng asawa ay bahagyang kumunat ang noo ni James. Sa panahon ngayon, maliban na lang kung may taong wala sa sarili, walang mangangahas na huwad ang isang bagay na tulad nito. Ang massacre sa pamilya Larsen ay isang kilalang kaganapan sa buong bansa. Maging ang mga individual na kasing kapangyarihan ng hari ng Northern Territory ay nagwakas na. Inilarawan nito ang napakalaking lakas ng mga salarin sa likod ng pagkalipol ng pamilya. Ang paggawa ng peking tulad nito ay walang mga benepisyo at nagkaroon ng maraming downsides. May makakaligtas pa kaya kung malaman ng mga kalaban nila mula sa Larsen family. Sa puntong ito, kahit na ang isang hindi partikular na matalino ay malamang na maunawaan ang implikasyon ni Mateo. Matthew, ang mga Damren ba ang nasa likod ng massacre? Bilang tugon sa tanong ni James, mahinang umiling si Matthew. May nakialam sa memorya ko para protektahan ako. Ang mga alaala bago ang edad na 15 ay magulo at malabo. Ang tanging bagay na maaari kong kumpirmahin ay ang Larsen family ay nalipol na. Kung tungkol sa mga salarin, ang tanging maaari kong matiyak sa kasalukuyan ay ang Damren family at Lord Budo. Kung hindi dahil sa maraming interjections ni Helen, hindi sana ibinunyag ni Matthew sa kanila ang mga ganoong detalye. Unti-unting tumahimik ang kapaligiran, at pagkaraan ng mahabang panahon, napabuntong hininga si James. Helen, hayaan mo na si Matthew kagustuhan. Maging si Sasha, na kanina pa tahimik, ay tumutunog na namumulang mga mata. Nay, dahil nakapagdesisyon na si Matthew, igalang natin ang kanyang pinili. Nang makita ang mag-ama na sumasalungat sa kanya, tumalon si Helen iritado ang mga braso at sinabing, oo naman, kayong dalawa ang gumaganap na mabuting pulis habang ako lang ang masama. Kasama niyan, galit na lumabas, binalibag ang pinto sa likod niya. Huwag mo siyang pansinin, Matthew. Iyan ang biyenan mo para sa iyo, matalas ang dila ngunit malambot ang puso. Nag-aalala lang siya sa kaligtasan mo. Tumango si Matthew, implying that naiintindihan. Sa paghahayag na ito, isang mabigat na kapaligiran ang bomb-alot sa sambahayan. Sa kabilang panig, mahigit kalahating buwan na ang lumipas mula noong ang tunggalian ni Nakatay at Emsgate, at naayos na rin ang mga napagkasunduang pusta. Tungkol sa 40 isla ng Emsgate, masayang natapos ni Blake ang handover.
Bagamat ang mga ito ay maliliit at mahihirap na teritoryo, ang lugar ng dagat na nabuo ng 12 dosenang magkakadugtong na isla ay katumbas pa rin ng laki ng dalawang lalawigan. Palawakin ang teritoryo, haha, kahanga-hanga, kahanga-hanga. Sa gitna ng masigasig na pagtawa ni Blake, ang kinatawan mula sa Emsgate na responsable para sa handover ay nakumpleto ang pamamaraan at umalis ng hindi lumilingon, na may malinaw na hinanakit. Gayunpaman, nang malapit na silang bumalik sa kanilang bansa, isang balita ang agad na huminto sa kanilang mga hakbang. Ang mga Dameron at Matthew ay naka-schedule para sa isang nakamamatay na tunggalian sa High Sea. Sa isang iglap, kumalat ang balita sa Emsgate. Ahaha, mas gugustuhin niyang tahakin ang daan patungo sa impyerno kapag nasa harapan niya ang daan patungo sa langit. Sa pagkakataong ito, dapat nating tiyakin na walang paraan si Larsen. Kami ay pinigilan ng dalawang hari noong nakaraang pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito, dapat nating tiyakin na mamatay si Matthew sa High Sea. Sa gitna ng mapusok na sigaw ng iba't ibang puwersa sa Emsgate, nagsimula na ring mag-isip si Winona sariling plano. Makipag-ugnayan sa mga pangunahing puwersang nakikipaglaban kay Larsen. Gayun din, ipaalam sa Warriors Association na si Larsen ay dapat na makulong sa pagkakataong ito. Pagkaalis ng katulong na nakaitim na damit ay tinitigan ni Winona Wineglass at bumulong sa sarili, nakakahiya. Napaka-perpekto kung makakasama sila ni Charlie Henderson sa High Sea. Sa ilalim ng sumisikat na undercurrents, ang isang pagsasabwatan laban kay Matthew ay dahan-daang nagsimulang magbukas. Kabanata 2472. Ang kasunduan sa High Sea ay naayos na. Ang natitira na lang ay dahan-daang lumipas ang oras at hayaang mag-ferment ang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mga Dameron ay nangangailangan din ng mahabang panahon upang tipunin ang kanilang mga puwersa para sa gayong engranding labanan, dahil may kinalaman ito sa reputasyon ng kanilang pamilya at sa kanilang kaligtasan. Sa kabilang banda, si Matthew ay tila napasuko. Matapos ang paunang sigasig ng hamon ay hamina, ang mga bagay ay unti-unting naayos. Bukod pa rito, ang pagtatapos ng unang yugto ng kompetisyon ng Marshall League ay nagtatapos, at ang iba't ibang mga bansang manunood ay nagsisimula ng bumalik. Ang dating mataong lungsod ng Bainbridge ay biglang lumitaw na medyo desyerto. Sa kanyang paglilibang, pumunta si Matthew sa likod bahay ng Renew Pharmaceuticals. Ang mga nakatagong disipulo ng sekta ay umalis na, at sa loob ng bakuran, ang mga gintong dahon ay kumaluskos ng higit kaysa dati. Ang dating masiglang patio ay wala ng laman, wala ng anumang presensya. Ang natitirang tawa at kagalakan ay nawasak sa hangin. Matapos ipadala ni Sean ang kanyang mga pagbati noong nakaraang araw, nagmamadaling bumalik sa Mightwater. Siyempre, sinamahan ni Salazar bumalik sa Eastshire. Sinabi niya sapat na ang pananatili sa Bainbridge. Tulad ng para kay Matthew, ang kanyang pangunahing layunin sa pagdating ay upang kunin ang mga halamang gamutay na kaimbak sa silid. Gayunpaman, bago maaaring buksan ang pinto, nakarinig ng kaguluhan mula sa likuran. Si Dr. Larsen. Paglingon ko ay sinalubong si Matthew ng bahagyang ngiti mula sa taong lumapit. Ikaw talaga, Mr. Larsen. Akala ko hindi ka nababalik dito. O, naalala ko, hiniling sa akin ng Diyosa ng Mitora na ibigay ito sa iyo noon, umalis. Bilang nagsalita, iniabot ng staff isang sobre na may pulang mukha at mabilis na tumakbo palayo. Tiningnan ni Matthew ang sobra. Dear Matthew, naayos na ang mga bagay dito. Paulit-ulit na binanggit ni Roland ang pakikipagkite sa iyo bago bumalik, ngunit isinasaalang-alang na ikaw ay abala sa muling halala ng Marshall League. Nag-uudyok si Master Bane, kaya babalik muna ako sa Crichtons. See you next year. Ingat ka. Lola. Ang nilalaman ng liham ay simple, karamihan ay mga usapin sa pamilya. Pagkabasa nito, tiniklop ni Matthew ang sulat at maingat na inilagay sa dibdib niya. Pagkabukas ng pinto, natagpuan ang silid na hindi nagalaw. Isang manipis na patong ng alikabok ang namuo sa mga mesa at upuan. Pagkatapos mag-impake ng mga gamit, nagpasya si Matthew na huwag magtagal. Wala na ang mga tao, at bukod sa isang liham, wala nang natitira sa kahalagahan. Pagsara ng pinto sa likod niya, sumulyap sa malayong bundok bago nag-alinlangan.
Sa huli, nagpa siya na huwag pumunta doon. Dahil wala na ang mga tao, ano pa ang natitira upang pagnilayan? Bilang naglakad pabalik sa looban, biglang nakaramdam ng lamig si Matthew sa tungki ng ilong. Tumangala sa kulay abong langit, napansin ang hindi mabilang na mga snowflake na dahan-daang bumabagsak. Ang mga puno sa paligid niya, maging ang esmeralda na kawayan, ay nagsimulang maglangit-ngit. Umuulan ng nyebe. Bilang inabot niya ang kanyang kamay, ang mga snowflake ay tahimik na nag-anod pababa, nagtagal lamang ng ilang sandali bago nag-transform sa mga patak ng tubig sa palad ni Matthew. Gumiti siya ng mahina at nagpatuloy sa paglalakad. Ang namumuong kapaligiran ng patio ay napatay, na naiwan lamang ang naipon na purong puting nyebe. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Matthew sa kanyang estado ng paglilinang, at sa ilalim ng kanyang patuloy na pagsasanay, ang solitary 9 needles ay naging mas mahusay. Sa kapangyarihan ng kanyang espiritual na enerhiya, maaari nang gumamit ng isang karayom ng malaya. Tulad ng para sa dobleng karayom, bagaman maaaring kontrolin ni Matthew ang mga ito ng sabay-sabay, ang kanilang katatagan at kabagsikan ay lubhang nabawasan. Bukod dito, ang solitary 9 needles ay hindi limitado sa mga kakayahan sa opens iba. Nagkaroon din sila ng pambihirang epekto sa pagpapagamot ng mga sakit at karamdaman. Ang kanilang kakayahan sa pangangasiwa ng gamot, gabay sa daloy ng enerhiya, at malinaw na mga meridian ay nalampasan ng mga ordinaryong pilak na karayom ng ilang tiklop. Tinitigan ni Matthew ang bakal na karayom sa loob ng itim na kahon ng rosewood sa harap at pinaikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ang isa sa mga metal na karayom ay bumaril na parang kidlat, na mabilis na umiikot sa paligid ni Matthew bilang sentro nito. Ang mismong metal na karayom ay napakaliit, at sa sobrang bilis nito, nawala ito sa paningin ng ilang sandali. Sa labas, kahit na ang hamon ng Heisei ay hindi pa nagsisimula, ang mga may lihim na motibo ay nagsimula na sa paggamit ng mga taktika na malikot. Kabanata 2473. Tinakpin ng mabilis na pagbagsak ng snow ang buong lungsod ng Bainbridge. Ang mga kalsada, mga sanga ng puno, at mga bubong ay nababalot na ngayon ng makapal na patong ng puting nyebe. Ang malamig na panahon, malakas na pag-ulan ng nyebe, at ang pagsapit ng gabi ay naging sanhi ng katahimikan sa mga kalsada. Nanginginig ang isa sa mga service staff habang nakatingin sa lagay ng panahon sa labas. Napakalamig ng panahon na ito. Baka magsara na tayo ng maaga. Para bang may na-trigger ang pagbanggit ng pagsasara, tila nanlamig ang paligid nila, ngunit tila ba ang pagbanggit lang nito ay mas lalong nanlamig ang paligid. Yung kasama niya sa tapat hindi nasisiyahang tumingin sa ikalawang palapag. May customer pa sa taas. Magsasara lang tayo kapag umalis. Dahil doon, lalong naiinip ang nagrereklamong kawani. Og, nakakainis. Magtatanong ako kapag may balak siyang umalis. Gayunpaman, tulad nga akyat na sana siya, pinigilan siya ng kasama niya. Baliw ka ba? Kahit na ang aming boss ay tinatrato ang customer na iyon ng may lubos na paggalang. Kung gusto mong matanggal sa trabaho, hindi kita pipigilan. Pagkaraan ng ilang sandali, sumuko ang kawani sa kanyang paunang ideya. Di man it, nilalamig na ako dito. Baliw din ang amo, bawal kaming magsara. Hindi man lang siya maglalagay ng heating. Napasulyap siya sa nakabukas na pinto, kung saan walang tigil ang pag-ihip ng malamig na hangin, na parang yelo ang kanyang mga kamay at paa. Tulad nga'y lumalagong inis, isang figure ang lumitaw mula sa hangin at nyebe, na tumatahak sa puting tanawin na may itim na silweta. Walang sinayang na salita ang bagong dating. Sa isang tapik sa kanilang makapal na balahibong balabal, bigla nilang sinabi, narito para sa isang appointment. Maingat na itinulak ng service staff ang kanyang siko sa tagiliran ng kanyang nagmumakmak na kasama. Pagkatapos, ngumiti, humakbang para batiin ang bagong dating. Hello, sir. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Isang customer na lang ang natitira ngayon sa buong tea house, hindi na kailangan pang magtanong. Sa silid ng tsaa sa itaas na palapag, isang matandang lalaki ang masayang nakikipag-usap sa isang furry play sa kanyang harapan. Habang lumalakas ang apoy, unti-unting nagbuga ng puting singaw ang teapot sa ibabaw nito. Nang patuloy na bumukas ang takip ng tsarera, biglang bumukas ang pinto ng silid.
Sigurado kang nakapink, matandang Mr. Cunningham, iniiwas pa rin ito sa kabila ng matinding lamig nitong mga araw ng taglamig, panunokso ni Aurelius habang pumasok sa kwarto. Nang makita ang bagong dating, si Terence, sa tabi ng furry place, ay tumangala. Hindi madaling mag-schedule ng appointment sa patriarch ng Damren family sa ngayon. Hindi kaya dahil nahihiya kang magpakita ng sarili pagkatapos ng kabiguan ng huling insidente. Sa pagbanggit nito, agad na naging malungkot si Aurelius. Hindi naman talaga nabigo ang plano niya. Personal niyang pinatay si Josiah McCrae, ang mahuhusay na disipulo ng Golden Sword Sect, at pagkatapos ay kinulit si Matthew para dito. Sa katotohanan, nagtagumpay ang planong ito. Pinalalim nito ang awayan ng iba't ibang puwersa ni Emsgate kay Matthew. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na direktang salakayin si Matthew sa loob ng teritoryo ni Katay sa Bainbridge. Maaari lamang silang maglabas ng isang serye ng mga utos ng pagpatay laban kay Matthew. Gayunpaman, napakaraming oras na ang lumipas, ngunit nanatili si Matthew sa Bainbridge, na iniwan ng Emsgate na walang pagkakataong mag-strike. Dahil dito, naging kampante si Matthew. Matandang Mr. Cunningham, kung inimbitahan mo ako dito ngayon para lang kutsain ako, hindi na kailangan pa ng kalokohan. Sa susunod na tagsibol, ang aking Damren family ay maghahanda para sa isang buhay at kamatayang labanan kasama si Matthew sa High Sea. Ngayon, kung ipagpaumanhin mo. Walang pag-aalinlangan, tumalikod si Aurelius para umalis. Sa tapat ng kwarto, biglang tumayo si Terence. Hindi na kailangang mabalisa, Master Damren. Ang biro ko ay sadyang mapaglarong biro. Hindi ito sinadya upang seryosohin. Dahil napakatagal ko nang anyayahan ka, tiyak na may mahalagang bagay na dapat pag-usapan. Bahagyang nabawasan ang galit ni Aurelius nang marinig iyon. Sa malamig na singhot, sa huli ay umupo muli at ibinaba ang tsaang pinunan ni Terence sa isang lakad. Kabanata 2474. Halika, Master Damren, huwag kang magalit. Alam kong sa pamamagitan ng maingat mong pagpaplano, naglabas na ng death order ang iba't ibang puwersa ng Emsgate laban kay Matthew. Sa nakakaaliw na pangungusap na ito, ang mukha ni Aurelius ay bumuti ng husto. Pakisabi lang ang iyong isip, matandang G. Cunningham. Ang panahon na ito ay nagpapanginig sa akin ng hindi mapigilan. Sa sandaling iyon, inilapag ni Terence ang teapot sa kanyang kamay, bumalik sa kanyang upuan, at sinabi, sa inilabas na utos ng pagpatay ng Emsgate, natural na natanggap ng ating Marshal League ang balita, at naalis na nila ang hindi mabilang na mga assassin ng Emsgate na nagtangkang palihim na gawin, makalusot sa teritoryo ni Katay kamakailan. Hindi na ako makapaghintay pa. Nang marinig ito, napangiti si Aurelius. Ganoon ba? Ano ang balak mong gawin noon, matandang G. Cunningham? Hindi mo iniisip na tulungan ng pamilya ko ang mga Emsgate assassin na makalusot, di ba? Iyon ay pagtataksil, isang matinding pagkakasala na hindi maaaring payagan. Ang pagiging kasing komposisyon ni Terence ay, kahit naparang gulat na gulat matapos marinig ang sinabi ni Aurelius. Ang tanging resulta ng pagtataksil ay ang pagkalipol ng isang buong pamilya. Iyon ay medyo wala sa linya, Master Damren. I would never commit such a heinous act even if it was to kill Matthew, ani Terence na medyo hindi mapakali, umiling-iling. Sa pagkakaroon ng ilang dekada, si Terence ay bihasa sa pagbabasa ng mga ekspresyon ng mga tao at pag-unawa sa kanilang mga salita, at hindi ko maaninag ang kahit katiting na takot sa mga kilos at salita ni Aurelius ngayon. Kung gay nagsalita ng mas provocative kanina, maaaring payagan talaga ng patriarch ang mga Emsgate assassin na iyon na tumawid sa hangganan. Ito ay ganap na nakakabaliw. Napaisip si Terence na walang kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Na may bakas ng kawalang kasiyahan, nagkunwaring walang pakialam at nagpatuloy sa pagsasalita. Lagi arise ni Matthew ang pampalusog na panggamot na gruel na binuo ng aking pamilya ng napakahirap. Kami ay orihinal na nasa bingit ng masiglang paglago sa industriya ng pagtutustos ng pagkain, na lubos na nagpabagsak sa aming kumpiyansa. Ang nakakainis pa ay walang nagawa ang CAUMP tungkol dito. Hinahayaan nila si Erin Wyatt na gumawa ng mga di makatwirang paghatol.
Nakikinig sa patuloy na reklamo ni Terence, hindi mapigilan ni Aurelius na mapangiti na kinig sa patuloy na reklamo ng matanda. Bagaman ay hindi personal na nasangkot, alam na alam niya ang totoong kwento. Ang mga reklamo ni Terence ay walang iba kundi ang huling bakas ng katigasan ng ulo upang itaguyod ang dignidad ng pamilya Cunningham. Ang aktwal na sitwasyon ay lubos na kabaligtaran. Siyempre, hindi magiging tanga si Aurelius para tuwirang sirain ang intensyon ng kabilang partido. Sa halip, sagot niya, hanggat nabubuhay pa si Matthew, hindi na masisikatin ng araw ang pampalusog na panggamot na gruel ng iyong pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang matatandang Wyatt ay nagpakita ng isang malinaw na pagkiling kay Matthew. Natuwa sa mataktikang tugon ni Aurelius, tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Tama ka talaga, Master Damryan. Kaya nga niyaya kita dito, para pag-usapan kung paano haharapin si Matthew. Paano ko hahayaang mahulog sa kamay ng iba ang landas tungo sa kaunlaran na pinaghirapan ng aking pamilya. Habang buhay si Matthew, hindi ako mapakali. Tandang padamdam. Sa puntong ito lang naging malinaw ang tunay na intensyon ni Terence. Nanatiling matyaga si Aurelius, may suot na naguguluhan na ekspresyon bilang tanong, matandang Mr. Cunningham, sigurado akong alam mo na ang pamilya ko ay gumamit ng maraming paraan para harapin si Matthew. Sa kabila ng lahat ng aming pagsusumikap, nabubuhay pa rin si Matthew, na pinipilit kami sa isang sitwasyon ng isang labanan sa kamatayan sa High Sea. I wonder, though, mayroon ka bang mas magandang plano na alisin si Matthew gamit ang mga puwersa ng Emsgate at iligtas kami sa hinaharap na mga kaguluhan? Tinadya ang biglaang pagbabago ng ugali ni Aurelius, desperadong sinusubukang manipulahin ang mga Cunningham para ipuslit ang mga asasin ng Emsgate sa bansa. Kapag ipinahayag ni Terence ang kanilang pagpayag na makipagtulungan, direktang aaprubahan ni Aurelius ang extradition ng mga asasin ng Emsgate. At dahil naglakas loob na gawin ito, natural na nagkaroon ng paraan upang ilipat ang lahat ng sisihin sa Cunninghams. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Terence, dahil matalino, ay hindi madaling mahuhulog dito. Kabanata 2475. Habang nanunuya sa loob, nagkunwaring nag-aalangan si Terence. Matapos mag-isip sandali, umiling. Sa tingin ko, mas mabuting kalimutan na ang tungkol sa Emsgate Assassins. Masyadong maraming mga kadahilanan ang kasangkot. Mayroon akong ideya, bagaman. Handa ka bang tulungan ako, Master Damryan? Nang makitang hindi nakuha ni Terence ang pain, hindi napigilan ni Aurelius na makaramdam ng pagkadismaya. Pagkatapos ng lahat, ang pag-extradite ng maraming Emsgate ninja at assassin ay ang pinakamabilis at pinakamabisang paraan upang harapin si Matthew. Ngunit dahil matigas si Terence, sumuko si Aurelius sa pagtulak pa at tumingin kay Terence, dahan-daang nagtanong, huwag mag-atubiling sabihin ang iyong isip, matandang G. Cunningham. Hindi ako magdadalawang isip na tumulong kung may magagawa ako sa loob ng aking kapangyarihan. Inayos din ni Terence ang kanyang mga salita at sinabi, natural akong nagtitiwala sa lakas ng pamilya Damryan. Ang araw ng labanan sa High Sea ay ang araw ding mamatay si Matthew, ngunit hindi na makapaghintay ang aking pamilya hanggang sa susunod na tagsibol. Ang ninakaw na medicinal gruel recipe ay lubhang nakaapekto sa aming negosyo sa pagtutustos ng pagkain. Kaya, plano naming gumawa ng inisyatiba at mag-issue ng isang pandaigdigang pabuya para sa ulo ni Matthew. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan na ni Aurelius ang plano ni Terence. Ang matandang G. Cunningham, bagamat mabuti ang pamamaraang ito, hindi ito pinag-iisipan ng mabuti. Dapat mong malaman na ang katay ay isang ipinagbabawal na lupain para sa mga mersenaryo at mga assassin. Kahit na mag-issue ka ng bounty, maaaring limitado ang pagiging epektibo nito. Nakangiting sagot ni Terence. Haha, hindi ibig sabihin ng ipinagbabawal na lupain ay hindi na masisira. Ang anumang takot ay hindi hihigit sa hindi sapat na pera. Kumpiyansa ako na 2 bilyon ang makakakuha sa akin ng ulo ni Larsen. Sa sandaling iyon, itinulak ni Terence ang isang itim na kumikinang na gintong card patungo kay Aurelius. Pakiusap, Master Damryan, bigyan mo ako ng kamay.
Hindi direktang makapag-issue ng bounty ang pamilya ko, dahil madaling matrace ito pabalik sa amin ng Marshall League. Kailangan kitang maging tulay at kumilos ang panig ng Emsgate. Well, si Aurelius ay tila nababagabag saglit. Matandang Mr. Cunningham, sigurado akong batid mo rin ang masamang ugali ng mga taga-Emsgate. Kung payag sila, matagal na nilang inilabas ang bounty. Ito ay tungkol sa kanilang reputasyon o, mas tiyak, ang kanilang diwa ng mandirigma. Si Matthew Larsen ay dapat mamatay sa kanilang mga kamay. Pinigyan mo ako ng malaking hamon, matandang G. Cunningham. Sa sandaling ito, ang maligalig na ekspresyon ni Aurelius at ang kanyang pagtanggi ay lubos na kabaligtaran sa dati niyang pagtitiwala na katiyakan. Gayunpaman, walang bakas ng hiya ang kanyang mukha. Pagkarinig nito ay naintindihan din ni Terence. Kailangan kitang troublemayan para pag-isipan pa ito ng kaunti, Master Damran. Narito ang isang maliit na tanda ng aking pagpapahalaga. Mangyaring huwag tanggihan. Sa gayon, dumukot sa bulsa niya at naglabas ng tseke. Tumingin si Aurelius, at nang makita ang mahabang string ng mga numero na nakasulat, tumango. Anong ginagawa mo, matandang G? Cunningham. Ako ba yung tipo ng tao na madaling tanggihan ng pera? Alam kong gusto mo ring tumulong sa aking pamilya, matandang G. Cunningham. Hindi ko talaga matatanggap ang tseke na ito. Nang makitang ibinalik ni Aurelius ang tseke, iniabot ni Terence ang kanyang kamay at inilagay ang tseke sa bulsa ni Aurelius. Tulungan mo ako, Aurelius, kaibigan ko. Kung nakita mong hindi sapat ang halaga, maaari akong magdagdag ng higit pa. Ako. Sai, tinutulak mo ako sa gilid ng bangin gamit ang iyong mga salita, matandang Mr. Cunningham. O sige, susubukan ko. Siyempre, try ko lang. Magtagumpay man ito o hindi, wala akong masisiguro. Alam na alam ni Terence ang sitwasyon, dahil umabot na sa puntong ito ang mga bagay. Dahil nang ahas si Aurelius na tanggapin ito, ibig sabihin ay tapos na ang usapin. Nakangiti na may singkit na mga mata, itinaas ang tasa sa kanyang kamay at sinabing, "Salamat, Master Damran. Mag-toast tayo ng tsaa sa halip na alak para sa isang kaaya-ayang pagtutulungan." Umihip ang malamig na hangin, at marahang umalangaw-ngaw sa hangin ang malutong na tunog ng banggaan. Kabanata 2476. Pagkaraan ng isang araw, niyanig ng napakataas na bounty ang pandaigdigang pamayanan ng assassin. Isang bounty na 2 bilyon para sa buhay ni Cathase Matthew Larsen. Walang mga paghihigpit. Ipagpalit ang ulo ni Matthew Larsen para sa gantimpala. Habang kumakalat ang balita, kumikilos ang mga pangunahing organisasyon ng assassin sa buong mundo. Matagal na tayong nagkaroon ng ganito kataas na bounty. Kami, ang Nightshade Enclave, sa wakas ay maaaring magkaroon ng magandang isa. 2 bilyon, ang aming Obsidian Brotherhood sa wakas ay maaaring mag-upgrade ng aming mga pasilidad at kagamitan. Ladies, dumating na sa wakas ang pagkakataon ng ating Breros Order para sa katanyagan. Maghanda kayong lahat. Dahil walang mga paghihigpit, parami ng parami ang mga organisasyon ng assassin na kumuha ng bounty na ito. Ang matalinong bahagi ng plano ni Terence ay tiyak dito. Ang mas kaunting mga paghihigpit, mas maraming organisasyon ng assassin ang sasali sa paghahanap kay Matthew. Habang tumitindi ang kompetisyon, hindi maiiwasang magtangka ang ilan na pumasok sa katay, at sa sandaling magtagumpay ang isa, mas marami ang susunod. Siyempre, kahit bagsak silang lahat, hindi rin maiwan ni Matthew si Katay, baka gustong harapin ang matinding pag-atake. Gayunpaman, kasabay ng kumakalat na balita, natural na nakuha nito ang atensyon ng intelligence network ng Marshall League. Alam mo naman ang tungkol sa bounty kay Matthew, di ba? Mabagal na nagsalita si Blake, na nakaupo sa yulo na ng mesa. Sa harap niya, mataimtim na tumango ang isang grupo ng mga pangunahing elder ng Marshall League, at si Hendrix, ang Elder of Discipline, ang unang nagsalita. Masyadong malisyoso ang kalikasan ng bagay na ito. Kung magpapatuloy ito, anong sense of security ang mayroon ng mga sumisikat nating talento ng katay? Bagaman hindi nagustuhan si Matthew dahil sa kanyang apo, nanatiling walang kinikilingan hinggil sa mga bagay ng tama at mali.
Matapos ang pagtitiyaga sa napakaraming taon, paghihintay sa paglaki ng bagong henerasyon, paano pa kaya hayaan ang mga tagalabas na madaling sirain ang lahat? Sa gayon, itinulak ni Blake ang talakayan. Nalaman mo na ba kung saan nanggaling ang bounty? Dahil dito, inihatid ni Red Wyatt ang resulta. Ang taong nagbigay ng bounty ay mahusay na tinakpan ang kanilang mga landas. Ang natuntun lang namin ay galing ito sa isang ordinaryong dayuhan. Ang taong ito ay nagdeposito ng 2 bilyon sa International Assassin Alliance at naglaho ng mahina pagkatapos na ibigay ang bounty. Kung tama ang hula ko, pinatahimik sila para hindi sila magbunyag ng anuman. Agad na kumunat ang noo ni Blake, nag-isip muna bago tumangala. Dahil hindi natin matrace, huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Ang aming prioridad ay talakayin kung paano haharapin ang abot-langit na bounty na ito. Kahit na ito ay isang ordinaryong tao mula sa Cathay, hindi namin lubos na pinapayagan na sila ay assassinated sa aming lupa. Ang kanyang malakas at matatag na mga salita ay ganap na naghatid ng kanyang pangangalaga at pagmamalasakit sa nakababatang henerasyon. Sa sandaling ito, ang buong kapulungan ay nagsimula ng isang mainit na talakayan. Patindihin natin ang pagbabantay. Hanggat naharang natin ang mga assassin na ito, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Matthew. Ang mungkahi ay agad na sinalubong ng pagsalungat. Hindi, ang planong ito ay may malawak na implikasyon. Sa kasalukuyan, ang tanging bagay na maaari naming makumpirma ay ang tukana ni Emsgate na patayin si Matthew. Ang sitwasyon ay mapapamahalaan, sa mga nakatarget na pagsisiyasat, maaari nating palayasin ang mga ito. Ngunit ang mga assassin mula sa ibang mga bansa ay madaling magkaila ng kanilang sarili. Imposibleng maarang natin silang lahat. Dahil ang ideya ay hindi magagawa, isa pang panukala ang lumitaw. Paano kung lihim tayong magtalaga ng mga tao para protektahan si Matthew? Gayunpaman, ang ideyang iyon ay direktang tinanggihan. Magtalaga ng mga tao. Sino ang ipapadala natin? Ang lahat ay napuno na sa muling halala ng Marshall League. Bukod pa rito, kailangang mayroong walang kabuluhang plano. Kahit na magpadala tayo ng mga tao para protektahan siya, sino ang makakapangasiwa ng 24 na oras na seguridad laban sa walang awa ng mga assassin na iyon? Habang tinanggihan ang dalawang panukala, unti-unting naging malungkot ang kapaligiran sa kapulungan. Isang grupo ng mga matatanda ang nagkunot ng kanilang mga kilay, nagsimulang mag-isip ng isang diskarte. Kabanata 2477. Pagkatapos ng panandaliang katahimikan, sinulyapan ni Blake si Rhett, at nagpalitan ng tingin ang dalawa bago nagsalita si Blake, dahil wala tayong mas magandang solusyon sa ngayon, mga kasamahan, mangyaring makinig sa aking panukala. Halos kaagad, napunta ang tingin ng lahat kay Blake, na nagpatuloy, bago ito, nagkaroon ako ng pribadong talakayan kay Mr. Wyatt tungkol sa magiging kaayusan para kay Matthew. Sa una, ang plano ko ay italaga si Matthew bilang presidente ng Marshall League sa South Haven at Skargness. Sa isang banda, umaasa ako maaaring ituwid ang sitwasyon sa dalawang lalawigan, at sa kabilang banda, gusto kong payagan para lalo pang mapaunlad ang sarili. Kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, naniniwala pa rin ako na ang pagtataguyod ng posisyon ni Matthew sa loob ng Marshall League ay isang praktikal na opsyon. Ito rin ay magsisilbing hadlang sa mga nagtatanim ng masamang intensyon. Nang marinig ang panukala ni Blake, napakunot ang noo ng mga nagtitipon na individual, pinag-iisipan ang pagiging posible nito. Pagkatapos ng isang malaking paghinto, nagsalita si Hendricks, na ipinahayag ang kanyang mga alalahanin. Mahusay na elder, ang pamamaraang ito ay magagawa. Gayunpaman, si Matthew, bagaman walang kapantay sa mga kasanayang medikal at pambihirang sa martial arts, ay medyo bata pa. Ang pagtaas ng kanyang posisyon ay maaaring. Iniwan niya ang kanyang mga salita na nakabitin. Ang mga taong dumalo ay pawang mga matatalinong individual at nauunawaan ang mga implikasyon. Kung masyadong kitang-kita ang isa, maaari itong humantong sa paninibugho at sama ng loob. Ang pagtataas sa posisyon ni Matthew ay maaaring hindi sinasadyang magdulot ng higit na pinsala kaysa sa mabuti.
Sa panahong iyon, hindi lamang ang dayuhang mamamatay tao na grupo kundi maging si Emsgate ay maaaring hindi mapigilan ang kanilang kagustuhang patayin siya. Saglit na pinag-isipan ni Blake ang argumento ni Hendricks bago tumango bilang pagsang-ayon. Talagang may valid point ka. Kukunin ko na panatilihin sa isip. Pagkatapos, tumayo, nakaharap sa kanyang mga kasamahan seryoso bilang inihayag, sa liwanag ng tunggalian sa pagitan ng Katay at Emsgate, ang mga pambihirang pagtatanghal ni Charlie Henderson, Matthew Larson, at Paintaker ay nagpakita ng lakas ni Katay. Sa makatuwid, ipinagkakaloob ko sa tatlong individual na ito ang titulong Summit Warden. Sila ay tatawaging Tonheim Summit Warden, Lekeres Summit Warden, at Huntingval Summit Warden. Tungkol sa mga gantimpala para sa iba na nagpakita ng pambihirang pagganap, iniiwan ko iyan sa iyo, Elder Davidson. Mangyaring magpasya sa isang angkop na gantimpala. Sa proklamasyon ni Blake, ang iba pang pangunahing matatanda ay tumayo mula sa kanilang mga upuan. Susunod kami sa utos mo, Great Elder. Sa ganitong paraan, inihayag ang mga gantimpala para sa unang round ng muling pagkahalal ng Marshall League. Habang si Mateo ay nanunungkulan bilang pangulo para sa dalawang lalawigan, ay pinagkalooban din ng titulo ng Summit Warden, partikular ang Lekeres Summit Warden. Para naman kay Charlie at Paintaker, pareho silang nagtataglay ng mga natatanging talento at pambihirang potensyal. Binigyan din sila ng titulong Summit Warden. Siyempre, sa loob ng kaayusan na ito, hindi maiiwasan na sinadya ni Blake na ibahagi ang pressure kay Matthew sa dalawa pa. Matapos tapusin ang bagay na ito, kinabukasan, isang opisyal na anunsyo mula sa Marshall League ang inilabas, at ang balita ay parang isang napakalaking bato na nahulog sa isang tahimik na lawa, na agad na nagdulot ng malaking alon. Sa kabilang panig, sa silid ng pinuno ng Cunningham family, ang tunog ng mga bagay na dinudurog at nabasag ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Kahit na ang karaniwang banayad na si Terence ay hindi napigilan ang galit na namumuo sa loob sa sandaling ito. Di man ang Marshall League ay impyerno na protektahan si Matthew. Malapit na tayong magtagumpay sa ating plano, at ngayon ay pumasok na ang Marshall League. How dare they? Bilang nagsalita, inihagis niya sa lupa ang purple clay teapot sa kanyang kamay. Ngayon na napuno ng galit, ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga pira-piraso ng tsarera na nakakalat sa sahig, at sa kanyang isipan, ang mga nakakatuksong salita ni Aurelius ay hindi sinasadyang muling lumitaw. Siguro, ungol, saka mabilis na umiling, at nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Hindi, ito ay ganap na hindi isang pagpipilian. Bagamat karapat-dapat na mamatay si Matthew, hindi ko kayang isugal ang buong Cunningham family at Aurelius Dameron dito. Habang nakabawi si Terence, nakaranas din ng kaguluhan ang mga dayuhang killer organization. Ang katayuan ng Summit Warden ay halos umabot sa mataas na antas. Bagamat maaari pa rin silang maglakas loob na hamanin ang dalawahang pamunuan ng probinsya, sapat na ang titulong Summit Warden upang pahinin ang loob ng maraming mamamatay na organisasyon. Kung tutuusin, isang bagay ang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa pera ngunit isa pa ang mauwi sa wala. Siyempre, mayroon pa ring ilang mga individual na may panatikong pagwawalang bahala sa mga kahihinatnan. Kabanata 2478. Laking gulat ni Matthew na matanggap ang titulong Summit Warden mula sa Marshall League. Kahit na ang Summit Warden 5 ay hindi isang aktwal na posisyon sa loob ng Marshall League, hawak nito ang ganap na awtoridad. Si Matthew ay isa ng ground force instructor at isang matataas na elder sa Marshall League. Ngayon, idinagdag ang pinuno ng Summit Warden 5, ang Lekeres Summit Warden, ang kanyang kasalukuyang awtoridad ay karibal ng Deputy Commander sa loob ng Marshall League. Dahil dito, maaaring kumilos ng madali sa harap ng 108 mga presidente ng Marshall League ng Katay. Gayun din, nagtataglay ng isang tiyak na antas ng kapangyarihan sa mga tuntunin ng paglalagay at pagpaparusa. Sa mga tuntunin ng katayuan at awtoridad, si Matthew ay nakahakbang na sa kalahati sa itaas na antas ng Marshall League. Sa sandaling ito, naintindihan din ang intensyon ni Blake. James, Helen, aalis ako ng ilang araw. Saan?
Ibinitin pa rin si Helen sa hamon ni Matthew sa high C at nag-aalala, kaya ay agad na malungkot kapag narinig iyon na alis na naman. Nakangiti si Matthew at matiigang nagpaliwanag, huwag kang mag-alala, Helen. Pupunta lang ako sa Serapis para pumalit bilang presidente ng South Haven at Skargnas. Walang major. Sa takot na mag-alala si Helen, iniwasan ni Matthew na talakayin ang muling pagsasaayos. Sa wakas, nakahinga na si Helen. Siya ay lubos na masaya sa pag-promote ni Matthew, dahil ang posisyon ng huli sa Marshall League ay katumbas ng pagmamalaki ng kanilang pamilya. Magiging bakasyon na sa loob ng mahigit 1 buwan. Bumalik ka kaagad kapag tapos ka na sa trabaho, baka makaligtaan mo ang kapistahan. Natural na sumang-ayon si Matthew sa mga tagubilin ng kanyang biyenan. Matapos himas-himas ang kanyang ilong, sumagot, huwag kang mag-alala, Helen. Transitional task lang ito. Medyo matagal lang ang biyahe doon. Mag-ingat sa iyong mahabang paglalakbay, at tandaan na bumalik ng maaga, diin ni Helen, na nag-aalalang makalimutan ni Matthew. Paulit-ulit na tumango si Matthew dahil doon, sa wakas ay panatag na ang loob sa kanyang biyenan. Kailan pagpasok sa kwarto, inaayos na ni Sasha ang kanyang mga bagahe. Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, inayos ni Sasha ang mga damit kamay at sinabing, bakit ka biglang aalis? Matagal ko nang narinig ang tungkol sa appointment mo sa Marshall League, at inakala kong aalis ka lang pagkatapos ng holidays. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kabilis. Natahimik si Matthew dahil doon. Naiintindihan niya ang katalinuhan ni Sasha. Nang ipahayag ang appointment ng Marshall League kay Matthew, kumalat na ang balita sa buong Bainbridge. Kaakibat ng mga kaugalian ng Serapis, natural na mahulaan ng mga may kaunawan ang ilan sa pinagbabatayan ng mga detalye. Kahit na walang sinabi si Sasha, nagkaroon ng pangkalahatang pag-unawa. Tandang padamdam. Dahil doon, nagpa siya si Matthew na huwag nang itago pa at sinabing, wala nang ibang paraan. Pinigyan ako ng Marshall League ng titulong Summit Warden. Sa isang banda, ito ay para protektahan ako, at sa kabilang banda, ito ay isang banayad na paalala na dapat akong umalis. Kumunat ang noo ni Sasha. Bakit nagmamadali? Napakaraming taon ng magulo doon. Walang gaanong pagkakaiba kung aalis ka pagkalipas ng 1 linggo o 2. Tumango muna si Matthew bilang pagsang-ayon, saka pumihit sa gilid ng kama. Wala nang ibang paraan. Nauubos na ang oras. Ipinaalam na sa akin ni Master Bane ang tungkol dito. Ang kompetisyon na ito ay unang yugto pa lamang, magkakaroon ng malaking kaganapan pagkatapos. Hindi lang kailangan kong ayusin muli ang 2 probinsya kundi tumugon din sa hamon ng mga Damren sa High Sea. Kung ang 2 isyu na ito ay hindi mareresolba kaagad, hindi ko na maaabutan ang mga kasunod na kaganapan. Bukod dito, gusto rin ni Elder Carr ng Marshall League na mas mabilis akong lumago. Kailangan kong tipunin ang aking impluwensya sa limitadong oras na ito. Noon, tumango si Sasha, pagkatapos ay tumahimik at nagpatuloy pag-iimpake. Pagkatapos isara ang isang malita, naglabas ng isa pa. Nagtataka, nagtanong si Matthew, may pupuntahan ka rin ba, honey? Kabanata 2499. Bilang tugon, ibinigay ni Sasha asawa ng isang maruming hitsura bilangin iimpake ang mga bagahe sa lupa. Oo, pupunta ako sa Serapis kasama mo. Ha, sorry ha. Pero ilang araw lang ako doon, at babalik ako pagkatapos ko. Gayunpaman, ganap na hindi natin nagsisasya sa paliwanag ni Matthew. Sa halip, sabi ng may pilyong ngiti, wala kang niloloko. Hindi mo ba napagtanto na ikaw ay reflexively kuskusin ang iyong ilong sa tuwing magsasabi ka ng isang kasinungalingan? Maaaring hindi ka maintindihan ng iba, pero huwag mong kakalimutan, kilala kita. At walang paraan para matapos mo ang muling pag-aayos ng 2 probinsya ng ganoon kabilis. Hindi iyon napansin ni Matthew tungkol sa kanyang sarili. Ako ba? Sa kanyang kasinungalingan na nalantad ngayon, napatigil sa paghimas ng ilong sa inis. Nako, ay nasa lubos na awa ng kanyang asawa. How about you just stay home and keep Nat and your parents company? Hindi ko nga alam kung anong mga hindi inaasahang pangyayari ang maaari kong harapin sa paglalakbay na ito sa Serapis. Hindi ko rin magagarantiya ang timeline.
Sa totoo lang, ayaw sumama ni Sasha kay Seraphes. Ito ay isang mapanganib na lugar na may iba't ibang lokal na puwersa, at ay natural na nag-aalala tungkol sa kaligtasan. Gayunpaman, ang higit pag-iit, mas naging determinado si Sasha. It's precisely because the timeline is uncertain that I want to go with you. Kung hindi ka makakabalik sa Bainbridge para sa holidays, at least kasama mo ako para magdiwang. At saka, kung may panganib, nasa tabi kita para protektahan ako. Ang mga simpleng salita ay nagdadala ng banayad na init. Papalapit kay Sasha, inabot ni Matthew ang kanyang mga braso at marahan siyang niyakap, hinahaplos ang kanyang mga kamay buhok. Mahinahon, sang-ayon, sige, sabay na tayo. Isaalang-alang ito bilang isang paglalakbay para sa aming dalawa. Hindi na nagsalita si Sasha doon, tahimik lang na pinindot na kasandal ang pisngi sa dibdib ni Matthew, nararamdaman ang pintig ng kanyang puso, isang mahinang ngiti na naglalaro labi. Maagang kinaumagahan, nang sumisikat na ang langit, dumating si Matthew sa punong tanggapan ng Marshall League. Hello, nandito ako para kolektahin ang soul casket ni Instructor Larry. Matapos ang pagtatapos ng unang yugto ng paglipat ng Marshall League, kahit na si Larry Slob ay namatay, ang Marshall League ay itinalaga pagkatapos ng kamatayan, bilang isang instructor ng ground force. Kasabay nito, tatanggap din ng buwan ng pensiyon ang kanyang pamilya. Nang makita si Matthew, unang sumaludo ang reception staff bago tumalikod para kunin ang urn at mga gamit ni Larry. Salamat sa paglalakbay na ito, Mr. Summit Warden. Ngayon na ang katayuan ni Matthew ay tumaas sa pinuno ng Summit Warden 5. Paano hinarap ng iba natural na nagbago din? Huwag mo nang banggitin, sagot ni Matthew, medyo solemn na ang ekspresyon nito tinanggap ang kahoy na kabaong ng kaluluwa. Matapos itong ilagay sa itinalagang sasakyang pangtransportasyon, nagbigay galang si Matthew, pagkatapos ay sumakay sa espesyal na sasakyang off-road ng Marshall League kasama ang sasakyang pangtransportasyon na bitbit ang kabaong sa likuran niya, at nagsimulang maglakbay. Sa kabilang banda, bumangon si Helen at Majay gising na sana anak na babae at manugang nang sabihin ni James, huwag kang mag-abala. Umalis silang dalawa bago madaling araw. Dapat ay umalis na sila sa Bainbridge ngayon. Agad na nanag ang pagkabalisa kay Helen nang matanggap ang balita. Ano? Sumama rin si Sasha. Oo, yung bata. Ang mas matanda na kukuha, mas masuwi na Jijing. Hindi man lang niya sinabi sa akin kung kailan umalis. Nang makita kung gaano ang pagkabalisa ni Helen, inaliw siya ni James. Sige, may sariling buhay ang mga kabataan. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na mag-enjoy sa kanilang oras na mag-isa pagkatapos na pumunta sa Bainbridge. Ayaw nilang sabihin sa iyo dahil alam nilang maaasar ka pa sa kanila. Sumama lang sa kanilang ideya, huwag kang magalit. Napaisip si Helen may punto ang asawa. Ang sabi, medyo hindi pa rin komportable ang biglaang pag-alis ng anak na babae at paninisi ng asawa. Sige, fine. Ikaw ang mabait na elder samantalang ako ang masama sa pamilya. Masaya. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-aasawa, natural na alam ni James kung paano haharapin ang paminsan-minsang pagsabog ni Helen. Sa pamamagitan ng hindi pakikisali sa usapan at pagpapaalam huminga ng ilang sandali, sa kalaunan ay hindi ito kawili-wili at susuko. Kabanata 2500. Tungkol naman sa mag-asawang Helen ay nag-aalala, sila ngayon ay nagmamaneho palabas ng Bainbridge. Sa tingin mo magagalit si nanay dahil bigla tayong umalis? Tanong ni Sasha na may halong pag-aalala sa front passenger seat. Mahinaong ngumiti si Matthew at siguradong sumagot, hindi maiiwasan iyon. Noong your mother, siguradong lalabasan siya. Pero ayos lang. Nakatakas na kami. Hayaan ang aking biyena na dalhin ang galit ng aking biyena na mag-isa. Napakasungit mo, Matthew. Anong klaseng manugang ang nagbabadmouth sa kanyang biyenan sa likod bumalik? Hahaha, okay lang. Hindi niya tayo maririnig. Dahil doon, inapakan ni Matthew ang accelerator at mabilis na tinungo si Halwan. Bumilis ang sasakyan, nag-iwan ng bakas ng alikabok. Sa Halwan, sa sulok ng isang nayon na pinangalanang Willowbrook, ang mga sira-sirang bahay na putik ay nagpakita ng maraming bitek, at mula sa malayo, ito ay kapansin-pansing pahilig, tila nasa napipintong panganib.
Sa isang simpleng kama, isang matandang babae na may haggard na mukha ang nakahiga sa headboard. Kahit na ay halos hindi pumasok 50, kulay abo na ang buhok. Kaakibat ng mga malalang sakit ay nagtiis sa paglipas ng mga taon, sa unang tingin, mukhang mas matanda sa taon. Sa tabi-tabi ng kama, maingat na hinawakan ng isang dalaga ang isang mangkok ng halamang gamot. Bagaman kasuotan ay payak, at ang dating makulay na Amerikana ay hindi lamang kupas ngunit naayos din ng maraming beses, hindi ito metigo-payapa ang mukha. Sa ilalimang mga pinong tampok ay isang malakas na pakiramdam ng kadalisayan. Bilang tinitigan biyenan, marahang hinay pa ng dalaga ang sabaw ng gamot. Halika, inumin mo ang iyong gamot. Ang puso ng matandang babae ay napuno ng lamang, hinarap pangangalaga sa pasyente ng manugang. Vivian, if you have a better option for marriage, you should remarry. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan kasama ng anak ko at sa amin. Nagsimulang tumulo ang mga luha mata bilang nagsalita. Napailing si Vivian Schaffer matigas ang ulo. Nay, huwag kang mag-isip ng ganyan. Pumunta si Larry sa Bainbridge para imbitahan ang bagong banal na doktor ng Katay. Nabalitaan ko na ang banal na doktor na ito ay napakahusay at kayang pagalingin ang anumang karamdaman. Walang bagay sa mundong ito ang makakatalo sa kanyang husay sa medisina. Pagdating ng banal na doktor, ipinapangako kung mawawala na ang iyong sakit. Gayunpaman, ang kanyang nakaaaliw na mga salita ay hindi nakapagdulot ng anumang kagalakan biyenan. Vivian, hindi ako tanga. Ang banal na doktor ng Katay ay isang lubos na iginagalang na figure. Paano kaya posible bang tretuhin ang mga mahihirap na katulad natin? Bilang nagsalita, ang matandang babae ay napabuntong hininga na may pakiramdam ng kawalan ng magawa. Mom, baka hindi mo alam ito. Lumalahok si Larry sa muling halala ng Marshall League. Alam mo kung gaano kalakas si Larry. Kahit ang malakas na kalabaw sa pasukan ng nayon ay hindi siya kayang lampasan. Sa sandaling makamit ni Larry ang isang mahusay na ranggo at maging isang maimpluwensyang figure sa loob ng Marshall League, tiyak na maaanyayahan ang banal na doktor. Bukod dito, nalaman ko na ang mga benepisyo at paggamot para sa mga panloob na miyembro ng Marshall League ay medyo mapagbigay. Nagbibigay sila ng maluluwag na bahay at buwan ng sweldo na lampas 10,000. Nay, focus ka sa pagbawi. Sa pagbabalik ni Larry, darating ang ating magagandang araw. Habang nagsasalita si Vivian ang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa sandaling ito lamang tumango sa kalahating paniniwala ang matandang babae na nakahiga sa kama, ngunit biglang namula ang mukha kaya lang magsasalita na sana, pagkatapos, nagsimulang umubo ng marahas, sanhi ng gamot na ubos na lang para tumalsik palabas bibig. Sa tabi niya, nagmamadaling kinuha ni Vivian ang bowl kamay at marahang tinapik bumalik si Mother-in Iyaw. Dahil sa biglaang pag-ubo, unti-unting nagdilim ang mukha ng matandang babae. Nadagdagan ang pag-aalala ni Vivian patuloy na pinupunasan ang mga sulok and bibig ng ina-iniyaw na may panyo. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay kumalma ang matandang babae. Angus, mahinang sabi, Vivian, sa tingin mo ba mabubuhay pa ako ng sapat para makitang bumalik si Larry? Hindi ako mapakali nitong mga nakaraang araw.